Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1261. Kahit na ang alinman sa kanila ay may personal na opinyon sa bagay na ito, wala sa kanila ang naglakas loob na magsalita ng isang salita. Pagkatapos ng lahat, habang totoo na hindi sila makakatanggap ng kakulangan ng mga parangal at pagkilala kung magtagumpay silang mailigtas ang mga bata, ang kabigwang mailigtas sila ay tiyak na magre-resulta sa kanilang pagiging pintura bilang isang kontrabida. Mayroong simpleng paraan na ang alinman sa kanila ay kusang loob na maging isang scapegoat. Wala bang sasabihin kahit kanino? Tinanong ni Zane, ang kanyang tono ay nararapat na kagyat na pag-scan sa lahat ng mga kasalukuyang doktor. Siyempre, walang sino man ang naglakas loob na sagutin siya at nasumpungan nila ang kanilang sarili na iniiwas ang kanilang tingin tuwing siya ay lumingon upang tingnan ang anuman sa kanila. Nang makita ang kanilang mga reaksyon, napabuntong hininga lamang si Zane. Tila ang kanyang profesional na karera ay malapit ng magtapos. Gayunpaman, tulad ng pag-iisip niya na nawala ang lahat, biglang may some aires sa katahimikan sa pagsasabing, mayroon akong ilang mga ideya. Nang mabalitaan na may isang taong talagang handang magmungkahi, ang lahat ng mga doktor sa silid ay agad na lumingon upang tingnan kung sino ang nagsalita. Ang individual na pinag-uusapan ay tahimik na nakaupo sa sulok ng conference room sa buong oras na ito. Kung hindi siya nagsalita, mayroong isang mataas na pagkakataon na ang lahat ay patuloy na huwag pansinin siya. Anuman, lahat ay nalilito kung bakit siya ang nagsalita. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa ay nasa ilalim ng palagay na siya ay isa lamang sa mga apprentice, driver, o kahit mga kalihim ni Dr. Mab. Sabihin, sino nga ba siya? Hindi ba siya ay isa lamang sa mga apprentice ni Dr. Mab? Parang hindi naman. Sa naaalala ko, dalawa lang sa kanila si Dr. Mab. Habang ang lahat ay kasalukuyang nagtatalakay sa kanilang mga sarili habang tinitingnan nila si Gerald mismo ang hindi sila binigyan ng pansin. Ang mahalaga ay nasaksihan na niya ang lahat ng naipakita sa screen ng mas maaga. Sa pagdaragdag ng mabilis na pagkabigo ng organ sa listahan ng mga sintomas, si Gerald ay nasa 100% na natiyak na ang pamamaraan ng Soul Eater ang naging sanhi ng lahat ng ito. Gayunpaman, maliwanag na ang tao na gumamit ng discarding ito sa mga sanggol ay halos pinagkadalubhasaan lamang nito. Sa katunayan, hindi ito magiging isang kahabaan na ginamit ng tao ito sa mga sanggol bilang pagsasanay. Kung sa bagay, nakamit ba ng tao ang Panginoon sa diskarte ng Soul Eater tulad ni Gerald, kung gayon ang mga sanggol ay tiyak na masipsip ng tuyo bago maging abo tulad ng nangyari kay Hendrik at sa iba pa. Mismong si Gerald lamang ang nakakapag-master nito ng mabilis mula pa noong sumailalim siya dati sa pagsasanay, upang mapabilis ang mga proseso ng pag-aaral kasama si Finlay. Ito ay kung paano niya nakuha muli ang kanyang lakas matapos isara ni Kaina ang kanyang lakas sa loob. Anuman, upang isipin na ang isang tao ay talagang magsasagawa ng masamang pamamaraan sa mga sanggol. Ang pag-iisip tungkol dito ng mag-isa ay naging sanhi ng isang labis na pangit na ekspresyon na nabuo sa mukha ni Gerald. Gayunpaman, hindi lang siya ang nagalit. Ang totoo ay ang lahat ng mga doktor ay nakaramdam ng bahagyang galit at paghamak kay Gerald sa sandaling sinabi niya na mayroon siyang ideya. Mayroon ka bang solusyon sa paggamot sa kakaibang karamdaman na ito, G. Crawford? Nagtatakang tanong ni Jace habang agad na yumuko siya kay Gerald. Nakikita kung gaano kagalang ang pakikitungo ni Dr. Mab sa binata, lahat sila ay agad na nasabi na ang binata ay hindi niya driver. Ano ang nangyayari sa mundo dito? Si Zane, na medyo may karanasan kaysa sa iba pa kaagad na naramdaman na may isang bagay na wala. Tumingin kay Gerald, sinabi niya pagkatapos, mayroon ka bang naiisip, binata? Sa totoo lang ginagawa ko, sagot ni Gerald, hindi pinapansin ang lahat ng mga titig mula sa iba pang mga doktor. Ang kanyang prioridad ay upang isave ang mga buhay ng lahat ng mga sanggol, at ang pagtingin sa hamak ay walang bago sa kanya pa rin. Ngayong nasa kanya ang pansin ng lahat, sinabi niya na, ang totoo, hindi naman ito isang sakit. Ang mga sanggol ay kasalukuyang nasa ganoong estado dahil may nag-alis sa kanila ng kanilang oxyblood na nagre-resulta sa pagkabigo ng kanilang mga organo. Dahil sa ang kanilang mga organo ay nasa hindi magandang kalagayan, ang mga sanggol ay madaling kapitan ng impeksyon. Natapos ang pangalawang pangungusap ni Gerald, agad na sumabog. Sinabi sa katotohanan, marami sa mga doktor ang nais na tumawa, ngunit pinigilan nila dahil sila ay kasalukuyang nakaharap sa isang seryosong sitwasyon. Binata, narinig kong tinawag ka ni Dr. Mab na G. Crawford kaya't sumabay na lang tayo doon. Anuman, nagtataka ako kung napanood mo na ang napakaraming mga pelikula. Mangyaring pigilin ang pag-spout ng kalokohan kung hindi mo man nauunawaan kung ano ang nangyayari dito. May nagalis ng oxyblood ng mga sanggol.
Iminumungkahi mo ba na mayroon kaming vampire sa maluwag? Ano pa, ang mga sanggol ay mga bagong silang na hindi kailanman umalis sa NCIU. Sa totoo lang, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng NCIU? Dahil malamang na hindi mo kinakatawan nito ang Neonatal Care Unit. Bilang isang labis na walang kabuluhan, ang hangin sa loob nito ay ganap na nakahiwalay. Upang maisip na sa una ay naisip ko na bibigyan mo talaga kami ng isang mabubuhay na mungkahi. Bilang ito ay naging wala kang alam sa lahat. Isipin kung ang balita tungkol dito ay naipublish sa publiko. Ang lipunan ay tiyak na mahuhulog sa kaguluhan. Sino nga ba ang lalaking ito? Si Dr. Mab. Tanong ng isa sa mga doktor habang patuloy ang pagtitig kay Gerald. Mangyaring tumira lamang ng 1 minuto lahat. Kabanata 1262. Mabilis na tinangka ni Jace na akitin ang iba na huminahon bago masyadong lumaki ang mga bagay. Upang maging matapat kahit na siya ay nagulat nang marinig si Gerald na nagsasabing may isang taong pinatuyo ang mga sanggol ng kanilang oxyblood. Ito ay isang pahayag na hindi pa niya narinig noon. Ganun pa man nasaksihan niya ang mga kasanayan at kakayahan ni Gerald dati kaya't nagtiwala si Jace na alam ni Gerald ang ginagawa. Ha, kita mo, Dr. Mab. Sinabi ko na sa iyo na ang kanyang gawa kanina ay isang pagkakataon lamang. Hindi naman talaga siya kaya. Sa pagiging bata pa, ano ang malalaman niya? Sa palagay mo nandito siya upang kumilos sa ilang pelikula pagkatapos marinig ang kanyang paliwanag. Walang imak na ungol ni Walbridge. Bagaman hindi niya sinabi iyon sa isang partikular na malakas na tinig, lahat ng nasa silid ng komperensya ay maaaring marinig ang sinabi niya. Halata namang naiinggit si Walbridge kay Gerald. Kung sa bagay, nakita niya ang paraan ng pagtingin kay Brianna, ang matagal na niyang crush na siya ring junior niya. Tiyak na iyon ang huling dayami para sa kanya. Galit sa kanya, si Walbridge ay nagkaroon ng palagiang pagnanasa na mapahiya si Gerald sa publiko. Nang marinig ang sasabihin ng kanyang nag-aaral, ang ekspresyon ni Jace ay agad na naging malungkot habang siya ay tumingin sa Walbridge bago sinabi, tahimik, Walbridge. Naniniwala akong dapat may isang dahilan para masabi ni G. Crawford ang lahat ng iyon. Tingnan lamang natin kung ano pa ang sasabihin muna ni G. Crawford. Paano kung tama ang kanyang pagbawas? Mismong si Gerald ngayon ay may maasim na ekspresyon sa mukha. Kahit sino ay makaramdam ng hindi nasisiyahan pagkatapos na mapuna at mapahiya sa ganitong paraan. Marami pa ring mga bagay na hindi mo alam ang lahat sa mundo. Malamig na sagot ni Gerald. Panipi tudok. Kung maaari, may gamot ba para sa lahat ng ito, G. Crawford? Tanong ni Jace na piniling maniwala kay Gerald. Meron. Maaaring magamit ang acupuncture at gamot upang makondisyon ang kanilang mga katawan. Kahit na kailangan nating kumilos ng mabilis. Kapag ganap na nabigo ang mga bahagi ng katawan ng mga sanggol, hindi na sila maisave pa. May ideya ka ba kung gaano kakabilis? Hindi mo lamang magamot ang buhay ng higit sa 100 mga bata tulad ng mga biro, Dr. Mab. Siya ay ilang batang lalaki lamang na halos walang karanasan. Ano ang malalaman niya sa sitwasyong ito? Tandang padamdam. Sigaw ng isa pang doktor na galit na galit. Mayroon ka bang anumang mas mahusay na mga ideya kung gayon? Malamig na tanong ni Jace bilang ganti. Habang hindi ko ginagawa, hindi pa rin namin gaanong gagawin ang sitwasyong ito. Gayon din pagbibigay ng gamot sa mga bagong silang. Ano ang mangyayari kung lumala ang kanilang kalagayan pagkatapos uminom ng gamot? Ikaw, sa lahat ng mga tao, ay dapat malaman na ang mga sanggol na ito ay hindi maaaring tumagal ng higit pa. Sa pag-iisip na iyon, hindi tayo dapat naglalaro kasama ng kanilang kalusugan hanggang sa ganap nating matiyak na makakatulong tayo sa kanila. Dahilan ng ibang tao na naramdaman na ang pagpapahintulot kay Gerald na gamutin ang mga bagong silang ay hindi naiiba mula sa pagbibigay sa kanya ng pahintulot na maglaro kasama ng kanilang kalusugan. Si Zane mismo ngayon ay nakatingin kay Gerald, iniisip kung magtitiwala sa kanya o hindi. Kahit na ang paliwanag ni Gerald ay parang kainahinala sa pinakamahusay, may isang bagay lamang tungkol sa pagpapasya at kailanawan sa mga mata ni Gerald na nagbigay sa iba ng isang malakas na pakiramdam ng paniniwala. Talaga bang nasigurado ni Gerald ang kanyang sagot? Matapos mag-isip ng kaunti, nagpasya si Zane. Dahil wala namang ibang may mas mahusay na mga ideya pa rin, anong pagpipilian ang mayroon siya kundi ang magtiwala kay Gerald. Panipi tudok. Hayaan mo siyang umalis, sabi ni Zane. Halika ulit. Hinahayaan mo talaga siyang subukan. Kung gayon sino ang magkakaroon ng responsibilidad kung may isang bagay na naging hindi maganda? Ako ay, sigaw ni na Jace, Zane, at Gerald ng sabay. Kasunod nito, silang tatlo ay hindi maiwasang lumingon upang magkatinginan. Mabuti kung gayon. Dahil lahat kayong tatlo ay sumang-ayon na tanggapin ang buong responsibilidad sa pangyayaring ito, ganoon. Dahil may mga hanggal ngayon na handang tanggapin ang bagay, lahat ay wala nang masabi.
Nasubukan ni Gerald ang lahat ng gusto niya. Kung hindi ito halata na sapat sa ngayon, ang mga doktor na ito ay prangkahang walang pakialam kung nabuhay o namatay ang mga sanggol hanggat maaari nilang protektahan ang kanilang sariling interes. Sigurado ka bang ayaw mong muling isaalang-alang ito, Dr. Mab? Talagang hindi tayo dapat kumilos ng mabilis. Naglalagay kami ng higit sa 100 buhay sa linya dito. Hindi na ito isang solong Ladysmith na. Sinabi ni Walbridge na ang pagseselos ay nag-spike ngayon na ang Deccan ay nasa tabi din ni Gerald. Paano ito naging posible? Si Walbridge ay matapat na hindi makapaniwala na ang kanyang Panginoon ay bumibili pa rin sa kalokohan ni Gerald. Paano pa man nalilito si Dr. Mab ng gayong hindi magkakaugnay na mga rambling? Nagulat si Walbridge, agad siyang sinama ng mata ni Jace bago idineklara, Walbridge, ikaw, nagkamali ako tungkol sa iyo. Tudok-tudok tandang padamdam panipi. Natigilan pagkatapos ay sumagot si Walbridge. Ano? Ako, ayoko lang na bumaba ang iyong reputasyon, doktor. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang henyo na doktor. Hindi ko kailanman naisip ang aking sarili bilang isang henyo na doktor. Tudok-tudok. Iyon lamang ang pamagat na ibinigay sa akin ng aking mga pasyente. Walbridge, ipapaalam ko sa iyo na kung ang aking reputasyon ay ang kailangan ko upang mai-save ang mga pasyenteng ito, masaya kong itatapon ang lahat ng ito. Ikaw ay 30 taong gulang na lalaki na nag-aaral na ng gamot sa loob ng maraming taon, Walbridge. Paano ang iyong paraan ng pag-iisip na mali pa rin? Kung magpapatuloy ka sa daanan na ito, natatakot ako na hindi mo makakamit ang isang bagay sa mundong medikal. Sabi ni Jace habang napasinghap siya sa pagkabigo. Ang kanyang mukha ngayon ay berde sa inggit pagkatapos ay sumigaw si Walbridge, ano man ang kaso, hindi pa rin ako naniniwala na magagaling niya ang mga bata. At paano kung magagawa ko? Tanong ni Gerald habang malamig na nakatingin kay Walbridge. Ang taong iyon ay darating sa kanya sa buong oras na ito at nagsisimula na itong inisin si Gerald. Kabanata 1263. Ha? Ano ang ibig mong sabihin doon? Mabuti naman. Kung matagumpay mong nalunasan ang sakit, gagawin ko ang anumang iniutos mo sa akin. Kinutya ni Walbridge. Mula sa kung gaano siya casual na pagpapasya, maliwanag na naisip niya na imposible para kay Gerald na mailigtas ang lahat ng mga sanggol na malapit ng mamatay. Narinig iyon, tumango lang si Gerald bago nagtungo sa isolation room kasama sina Jace at ang Dean. 3 tao lamang ang pinapayagan na pumasok sa oras na ito, at si Gerald ay nagkaroon ng pagpapalit ng damit bago tumapak sa silid ng paghihiwalay kasama ang duo mula dati. Noon, lahat ng mga sanggol ay tumigil na sa pag-iyak, at ang silid ay tahimik na tahimik. Sa isang sulyap nakikita ni Gerald na hindi lamang madilim ang kanilang mga kutis, ngunit ang kanilang mga katawan ay parang namamaga. Kahit na ang mga labi ng mga sanggol ay lumitaw na basag. Nakikita ang mga sintomas na iyon at kung gaano kalapit ang mga sanggol sa kamatayan, kinumpirma ni Gerald na tunay na ito ang mga epekto ng pamamaraan ng Soul Eater. Mula sa kung ano ang maaari niyang hulaan mula sa pinsalang nagawa, ang mga sanggol ay dapat nakaranas lamang ng 1/4 ng lakas ng discarding Soul Eater. Ipinaliwanag ng kanyang pagbawas kung bakit ang kanilang mga katawan ay parang namamaga. Ito ay dahil sa lahat ng tubig sa kanilang mga katawan na sinipsip kaagad. Sa bahagya anumang mga paraan upang palamig ang kanilang panloob na mga organo pababa, mataas na lagnat ay simpleng hindi maiiwasan. Panipi tudok-tudok-tudok. Kung gaano kalupit, ungol ni Gerald sa ilalim ng kanyang hininga. Kung totoong hinahangad ni Gerald na pagalingin sila, alam niya na ang acupuncture lamang ay hindi magiging sapat. Upang matiyak na magkakaroon ng isang maayos na daloy ng mga oxyblood na pellet sa loob nila sa hinaharap, walang pagpipilian si Gerald kundi gamitin ang pamamaraan ng Soul Eater upang makabawi sa kanilang nawalang oxyblood. Gayunpaman, alam din niya na ang pangalawang ginawa niya iyon, tiyak na malantad ang kanyang pagkakakilanlan dahil hindi pa niya natagpuan ang Zerkab site. Kapag nangyari iyon, tiyak na tatakbo si Kaina upang manghuli sa kanya. Kung mahuli man siya, alam niyang hindi siya lalapit sa karibal ng lakas nito. Napangisi ng kanyang mga ngipin, ipinaalala ni Gerald sa kanyang sarili na kahit ganoon ang mangyayari, mas mahalaga pa rin na isab ang mga buhay na ito. Dahil natapos na ni Gerald ang oxyblood ng maraming mga may sapat na gulang bago ito, alam niya na malamang na mayroon siyang sapat upang mai-save silang lahat. Tulad ng para sa pagsisiwalat ng kanyang lokasyon sa Kaina. Tuldok-tuldok. Maaari pa rin niyang magamit ang dugo sa Jade Antasman upang harapin iyon kahit isang gabi pa. Dahil si Kaina ay nasa kanyang pinakamarupok ngayon, hindi siya dapat maging nakakatakot tulad ng dati. Sa pag-iisip na iyon, kaagad na kumilos si Gerald. Nakatayo sa harap ng sanggol na pinakamalapit sa kanya, kumuha si Gerald ng isang solong pilak na karayom at mabilis na nagsimula, ngunit gaanong-gaanong butas sa maraming mga spot sa dibdib ng sanggol.
Ang mga spot ay hindi sinasadya at lahat ng 18 lugar na kanyang tinusok ay bahagi ng makalangit na meridian, ang pangunahing meridian at ang pangunahing meridian. Mayroong bahagyang anumang pag-aatubili sa pagitan ng bawat tusok at ang mga paggalaw ni Gerald ay napakalikido na halos parang siya ay gumaganap ng isang uri ng magic show. Si Zane mismo na nakatayo sa tabi ni Gerald ay hindi mapigil ang makaramdam ng bahagyang tulala. Paglingon niya kay Jace, nagulat siya nang makita kung gaano niya kaakit-akit ang matandang doktor na tila higit sa perpektong mga diskarte ng karayom ni Gerald. Hindi alintana, sa sandaling tapos na si Gerald, mabilis niyang isinuko ang kanyang kamay sa ilalim ng habol at hinawakan ang pulso ng sanggol. Sa pamamaraan ng Soul Eater, agad niyang sinimulan ang pagsasaayos at muling pagdaragdag ng oxyblood ng bata. O sige, ligtas na ang isang ito ngayon. Tandaan na maayos na takpan ng kobrekama sa sanggol. Alisin ngayon ang mga damit sa sanggol sa bed 2 at dalhin siya sa akin. Mabilis. Wala kaming masyadong oras. Utos ni Gerald. Ano? Iyon ba? Tanong ni Zane, nanlaki ang mata niya. Oo, ngayon magmadali ka sa susunod na sanggol. Panipi tuldok. Or tama. Sagot ni Zane na may tango bago tumakbo upang gawin ang sinabi sa kanya. Iyon ba? Banal na acupuncture therapy. Nagtatakang sigaw ng isang matandang doktor. Siya ay seryosong nagmamasid sa mga ito sa bintana ng salamin ng silid ng pagkakahiwalay para sa isang sandali ngayon kahit na ang napakalawak na kasanayan ni Gerald ay malinaw na kinagulo siya. Banal na acupuncture therapy, Dr. Lyle. Tinanong ang isa pang tagamasid sa bahagyang hindi nasisiyahan, bagaman dapat niyang aminin na ang bata ay talagang mahusay sa pagganap ng acupuncture. Sa katunayan, ang banal na acupuncture therapy ay isang pamamaraan ng acupuncture na tila nawala sa oras. Ayon sa mga alingaw-ngaw, si Sawyer Wheat ang nag-iisang taong bihasa sa paghawak ng hanggang sa 3 mga hakbang ng diskarting ito. Ipinaliwanag ang nasa sabik na matandang doktor na hindi napansin ang ekspresyon ng mukha ng Bisedin. Maaari ba siyang mag-aaral ni Sawyer Wheat? Hindi tama iyan. Tulad ng sinabi mo, ang Sawyer ay bihasa lamang sa 3 mga hakbang. Ngunit ang bata doon ay may kakayahang gumamit ng hanggang 18. Napakakakilabot. Mulalas ng isa pang matandang doktor na pamilyar sa pamamaraan. Tulad ng maraming iba pang mga matandang doktor na kinikilala ang pamamaraan ay nagsimulang pumalakpak sa kanilang mga kamay sa paghanga habang patuloy silang nakatingin sa malapad na mata, maliwanag na marami pa rin ang mga tao na hindi pa rin makapaniwala. Medyo bata pa naman siya, di ba? Paano niya marahil alam kung paano gamitin ang isang sopistikadong pamamaraan ng acupuncture? Tanong ng isa sa mga nagdududa. Ipapaalam ko sa iyo na walang duda tungkol dito. Tunay na ginagamit niya ang diskarteng banal na acupuncture therapy. Pagkatapos ng lahat, nasaksihan ko si G. Sawyer Wheat na gumagamit ng pamamaraan habang dumadalo ako sa isang seminar ilang buwan na ang nakakaraan. Mula sa aking naobserbahan, ang karayom na ginamit niya ay eksaktong kapareho ng kasalukuyang ginagamit ni Gerald. Ang karayom mismo ay 1 pulgada ang haba at habang nagsasagawa ng isang pagpapakita ng pamamaraan, binuhat niya ito at binuhusan ng 3 beses bago gamitin ang Phoenix Technique upang alisin ang karayom. Ang pagkilos mismo ay nagbibigay ng sustansya mula sa katawan at tinatanggal din ang anumang labis na miasma at kahalumigmigan mula sa loob. Gayunpaman, nabalitaan ko na ang isa ay nangangailangan ng panloob na lakas upang maisigawa ang diskarteng banal na acupuncture therapy. Tuldok. Maaari bang taglayin niyo ni G. Crawford? Paliwanag ng isa pang doktor. Sa palagay mo ang isang tulad niya ay maaaring magkaroon ng lakas sa loob. Tiwala sa akin kapag sinabi kong marahil ay naglalagay lamang siya ng isang palabas. Ano man ang kaso, ang kanyang tunay na mga kakayahan ay maipakita sa pamamagitan ng mga resulta. Hindi siya ni Walbridge. Dahil siya ay naiinggit na tao, si Walbridge ay sumisigaw na sa kanyang isipan, nawa ang mga batang iyon ay hindi gumaling sa buffon na ito. Si Gerald mismo ay hindi alam ang kontrobersya sa mga nasa labas ng isolation room. Pagkatapos ng lahat, siya ay ganap na abala sa diskarteng banal na acupuncture therapy. Sa bawat karayom na papasok at papalabas, ang namumutla ng mukha, si Gerald ay dahan-dahan na napapagod, maraming butil ng pawis na tumutulo sa kanyang baba. Tiyak na hindi ito nakatulong na maraming lakas na kinakailangan upang magamit upang mapunan ang oxyblood ng mga sanggol. Sa kabila nito, pinanatili niya ang kanyang napakalawak na bilis at katumpakan. Dahil dito, hindi nagtagal bago siya natapos sa lahat ng mga sanggol sa silid. Sa buong pagsisikap niya, ang mga sanggol na dating pinagaling ni Gerald ay ipinakita ng mga palatandaan ng paggaling. Hindi na madilim ang kanilang mga mukha, at sa kabaligtaran, ang kanilang mga kutis ay unti-unting nagiging patas at mas malinaw na mga palatandaan na nakakakuha sila.
Ano pa ang pamamaga sa kanilang mga katawan ay hum-open na rin at ang kanilang balat ay tila babalik sa normal. Sa katunayan, lumitaw pa na ang kanilang aura at sigla ay mas malakas pa kaysa dati. Ito. Matapos makita ang lahat ng ito, labis na guminhawa at nasa sabik si Zay na agad niyang napaluha. Kabanata 1264. Kahit si Jace ay natagpuan ang sarili na napunit sa kagalakan. Ang kanilang labis na kasiyahan ay nagmula sa katotohanan na ang lahat ng mga sanggol ay malamang na ginagawa itong buhay ngayon. Matapos maingat na suriin ang mga sanggol para lamang sa mahusay na panukala, kapwa kalalakihan ang nakikitang magkayakap sa kanilang mga kamay habang kumakalam ng malalaking buntong hininga upang mapakalma ang kanilang kaguluhan. Paano ganap na hindi ka panipaniwala? Ginoo, talagang mabubuhay ng Crawford ang mga patay. Pinasaya ang parehong mga lalaki sa labis na paghanga. Mismong si Gerald ay simpleng ngumiti ng mahina sa kanilang pahayag. Hindi talaga makahulugan sa kanya ang mga papuri at paghanga. Hanggat gumaling ang mga sanggol, nangangahulugan iyon na matagumpay niyang nakamit ang kanyang hangarin. Ngayong tapos na siya sa isyong ito, agad na gumala ang kanyang isip sa susunod na pag-aalala. Sino ang taong namamahala sa paggawa ng lahat ng mga kalupitang ito sa Mayberry City? At ang taong iyon ba ay mas malakas o mahina kaysa sa kanya? Ano man kung hindi niya nahanap ang mga ito sa lalong madaling panahon, ang taong iyon ay maaaring magsimulang makapinsala sa iba. Kailangan niyang mabilis na lumipat pa rin dahil ginamit na niya ang kanyang panloob na lakas kanina. Kahit na hindi siya sigurado kung makakakita sa kanya si Kaina na ibinigay na siya ay nasa pinakamadali sa kanya, alam ni Gerald na kailangan pa niya agad sumugod sa Mountaintop Villa. Pagkatapos ng lahat, hanggat malapit siya sa bato ng Zerkab site, marahil ay hindi masyadong masigasig si Kaina na lumapit sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang lumabas sa pagkakahiwalay na silid. Sa sandaling nasa labas na siya, gayunpaman, agad siyang sinalubong ng mga hitsura ng pagkasabik at paghanga mula sa mga nakarinig na matagumpay na nailigtas ni Gerald ang mga bata. Alam kung gaano siya kahusayan sa diskarteng banal na akyapang core therapy, ang ilan sa mga mas matatandang doktor ay nagsimulang lumuhod pa kay Gerald, inaasahan na dadalhin niya sila sa ilalim ng kanyang pakpak bilang mga baguhan. Sa sandaling iyon, si Walbridge na may malamig na mukha sa kanya ay biglang sinabi, "Kamangha-mangha, hindi ba? Swerte mo lang, batang-bata." Kahit na si Gerald ay unang nagpaplano na umalis kaagad, nang marinig ang mga salita ni Walbridge, kumarap siya sa mayabang na lalaki bago sumagot sa isang malamig na tono. "Tuldok-tuldok. Sa pagsasalita nito, naaalala mo ang iyong naunang pangako. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ano?" Sabi ni Walbridge, natigilan. "Malinaw kong naaalala na sinasabi mo na gagawin mo ang anumang hiniling ko sa iyo hanggat nakapagpapagaling ako ng mga sanggol. Tama yan, Dr. Lum. Narinig nating lahat na nagsaad ka rin." Sabi ng isa sa mga doktor. Nang makita na ang lahat ngayon ay nakatingin sa kanya, pinagsama ni Walbridge ang kanyang dibdib sa kanyang pagtatangka na magmukhang isang marangal na tao bago sabihin, "Palagi akong naging tao sa aking salita. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo." Sa kung gaano pa kahanga-hanga si Walbridge, tinitignan lang siya ni Gerald bago umorder, "Napakahusay. Gusto kong umutot ka. Panipi-panipi tuldok-tuldok-tuldok." "Humingi ako ng patawad." Tanong ni Walbridge, malinaw na nagulat. "Sinabi ko sa iyo na umuto. Gawin ito kahit 100 beses sa harap ng lahat ng narito." Sa puntong ito, lahat ay umuungal na ng tawa. Ikaw, sa palagay mo maaari ba akong umutot kahit kailan ko nais?" Ungol ni Walbridge, pakiramdam ng labis na napahiya. "Bakit hindi? 100 lang, kaya hindi dapat maging masyadong mahirap. Payagan akong tumulong." Sagot ni Gerald habang mabilis niyang sinundot ng daliri ang isa sa mga puntong acupuncture ni Walbridge. Halos kaagad pagkatapos, isang malakas na tunog na umuto ang pumuno sa koridor. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Habang si Walbridge ay patuloy na umuto laban sa kanyang kalooban, ang mukha niya ay mapatlo mula sa lahat ng kahihiyan. Subukan niya, maaaring hindi niya talaga mapigilan. Sa lahat na nakatuon ngayon sa Walbridge habang tinatakpan nila ang kanilang mga ilong, kinuha ni Gerald ang pagkakataong gamitin ang gulo upang makatakas siya. Hindi nagtagal, naglabas si Walbridge ng isang pangwakas at labis na pag-umutot bago tuluyang sumigaw, "Tapos na ako." 100 fart sa kabuuan. Nagulat ang lahat, wala na si Gerald. Kahit na ang ilan sa mga matandang doktor ay nais na subukang habulin siya pababa, mabilis nilang napagtanto na marahil ito ay magiging isang walang kabuluhang pagsisikap. Pagkatapos ng lahat, napagtanto nila ngayon na planado ni Gerald ang kanyang pagtakas sa sandaling inutusan niya si Walbridge na magsimulang umutot bilang isang nakakaabala. Ilang sandali pa ang lumipas nang sinimula ni Gerald ang pagbilis ng kanyang sasakyan papunta sa Mountaintop Villa. Nagdilim na ang langit sa gabi habang bumibilis ang sasakyan pasado sa isang siksik na kagubatan.
Habang nagpatuloy siya sa pagmamaneho sa libangang kalsada, dinilat ni Gerald ang kanyang mga mata bago lumaki ang mga ito sa gulat. Pagyatek sa preno, napahinto ang kotse nang mabilis na kumaibat ang mga talukap ng mata ni Gerald sa matandang ginang na nakalupasay sa gitna ng kalsada. Ang matandang babae mismo ay tila sinusunog ang ilang mga papel sa kamay sa pamamagitan ng paghagis sa mga ito sa isang brazier na uri. Ano man ang kaso, ang matandang ginang ay hindi talaga pamilyar sa mukha ni Gerald. Kabanata 1265. Ang kailangan lang ay isang solong pagsulyap para malaman niya kung sino siya. Pagkalabas ng kanyang sasakyan bago siya tumingin sa kanya, sumigaw si Gerald, lumilitaw na talagang hindi maiiwasan ang mga kalsada na mag-cross path. Ang pangalawa sa kanyang pangungusap ay natapos, gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging malamig habang siya ay nakatingin sa kanya habang sinasabi, "Anuman, ikaw ba ang gumamit ng pamamaraan ng Soul Eater sa lahat ng mga sanggol? Ano, sa palagay mo ikaw lang ang may kakayahang gamitin ang discarding iyon? Gayunpaman, sayang na dumating ka ng maaga, kung hindi man, maaari kong ipagpatuloy ang pag-aalis ng mas maraming oxyblood mula sa mga sanggol ngayong gabi upang dalhin ang aking pagsasanay sa susunod na antas." Sagot ng matandang ginang habang dahan-dahan siyang bumangon ngayon na tapos na niyang sunugin ang tila perang papel. Paglingon kay Gerald, mayroong isang matatag at determinadong pagtingin sa kanyang mga mata habang idinagdag niya, "Inaamin ko na tunay kang makapangyarihan, Gerald. Tuldok-tuldok. Kung hindi kita minaliit sa panahong iyon, hindi mo magagawang kunin ang buhay ng napakaraming miyembro ng Holy Witchcraft. Ano man, hindi kita pinapayagan na makatakas ngayon. Kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, sundan lang ako pabalik ng masunurin. Naghihintay sa iyo ang kahangahangang Panginoon." Kung hindi pa ito halata, ang matandang babae ay walang iba kundi si Tiara, ang pinuno ng Holy Witchcraft. Dahil sa kanyang lakas at kakayahan na natataka noon, pinatay ni Tiara ang kanyang kapatid na si Chester. Kahit na gusto niyang patayin din siya noon upang makapaghiganti sa pagkamatay ni Chester, hindi niya talaga kayang bayaran dahil ang kanyang prioridad sa oras na iyon ay ang pagtakas. Ano man, naalala ni Gerald si Tiara na tinawag siya ni Kaina noon. Tuldok-tuldok. Lumilitaw na pamilyar ang dalawa sa bawat isa. Sa pag-iisip na iyon, tinanong ni Gerald sa isang medyo nagulat na tono. "Ang kamanghamanghang Panginoon, si Kaina ba ang tinutukoy mo?" Sa katunayan I am. Para malaman mo kung gaano ka makapangyarihan ang kamanghamanghang Panginoon, papapasukin kita sa isang maliit na bagay. Dapat mong magkaroon ng kamalayan na mayroong 3 pangunahing mga relihiyon at 9 na mga paaralan ng mga saloobin, tama. Sa gayon, ipapaalam ko sa iyo na ang lahat ng 3 mga relihiyon ay nasa ilalim na ng kontrol ng aming kamanghamanghang Panginoon. Dahil dito, mayroon tayong mga disipulo ng relihiyon sa buong mundo. Sa pag-iisip na iyan, alamin na hindi ka makakalikas ng tunay mula sa aming kamanghamanghang Panginoon. Pang-iinis ng matandang babae. Mayroon akong kutob na mayroong naglalasan sa lahat ng mga sanggol na iyon upang pilitin akong ibunyag ang aking sarili. To think na tama ako. Alinmang paraan, lilito na ikaw din ngayon ang kakulangan ni Kaina. Ipinapalagay kong siya ang nagturo sa iyo ng discarding Soul Eater noon. Si Kaina, ang babaeng nakaputi, at ang Diyos ay nagmula sa parehong lugar. Sa pag-iisip na iyon, bukod sa Diyos, dapat si Kaina lamang ang ibang tao na may husay sa discarding Soul Eater. Sa palagay mo, napakatalino mo, di ba? Kahit na ayaw kong aminin, tama ang pagbawas mo. Tunay na ito ay kamanghamanghang Panginoon na nagturo sa akin kung paano gamitin ang discarding Soul Eater. Gayunpaman, hindi lang ako ang taong tinuro niya sa discarding ito. Ang iyong maliit na kaibigan ay pinagkadalubhasaan din. Sagot ni Tiara na may malamig na ngiti sa labi. "Ano pa ang hinihintay mo, Chester? Ilabas mo agad sila." Sigaw ni Tiara. "Chester." Napaisip si Gerald sa sarili, saglit na natigilan. Nang maramdaman ang pagkakaroon ng ilang iba pa, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili sa direksyon na iyon. Tuldok-tuldok. Sa sandaling nakita niya ang isang pamilyar na mukhang lalaki na tinutulak ang ilang iba pang mga pamilyar na mukhang tao palabas ng kakahuyan agad na nanlaki ang mga mata ni Gerald. Totoo itong si Chester, at lumitaw na hawak niya sina Gavin, Helen, at Rita bilang mga hostage. Habang ito ay walang alinlangan na Chester sa laman, may isang bagay na seryosong mali. Hindi lamang si Chester ay naglalabas ng napakalawak na layunin ng pagpatay, ngunit ang ekspresyon na nasa mukha niya ay hindi nakakagulat upang masabi lang. Ano ang nangyari sa mundo? Hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo, Tiara, ngunit sana ay mapagtanto mo na mahina lamang ako noon dahil nagkaroon lang ako ng selyo ng aking lakas bago harapin ka. Sa pag-iisip na iyon, walang dahilan para matakot ako sa iyo ngayon. Kinutya ni Gerald bago dumiretso kay Tiara. Gayunpaman si Tiara ay nagpakita lamang ng isang walang malasakit na ekspresyon habang ang kanyang katawan ay biglang nagsimulang maging translucent.
Halos parang wala siyang iba kundi isang ilusyon, ganap na nawala si Tiara sa susunod na segundo. Sa sandaling nangyari, agad na nagyelo sa lugar si Gerald. Gayunpaman, iyon ay malayo sa isang kusang loob na pagkilos. Ito ay nadama na parang siya ay gaganapin sa lugar ng ilang hindi makajos na puwersa. Anong lakas at lakas? Si Gerald ay unang may karanasan sa lakas at kakayahan ni Tiara dati, at alam niya sa isang katotohanan na hindi siya ganito kalakas dati. The hell with you? May ideya ka ba kung gaano hindi mapatawad ang pumatay sa mga miyembro ng Holy Witchcraft? Tandang padamdam. Ungol ni Tiara nang bigla siyang muling lumitaw sa harapan mismo niya nang walang babala at naglunsad ng isang atake na diretso para sa dibdib ni Gerald. Ang pangalawa ng kanyang kamao ay nabangga sa kanyang dibdib, natagpuan ni Gerald na itinapon siya paatros. Sumunod ang mga malalakas na tunog habang patuloy na nakabangga ang katawan ni Gerald sa maraming mga puno na naging sanhi upang mag-snap clear sa kalahati. Dahil ang katawan ni Gerald ay hindi na maihahambing sa isang ordinaryong tao at ngayon lang niya muling ginawang aktibo ang kanyang panloob na lakas, natitiyak niya na ang lakas ng loob ni Tiara ay hindi dapat sakta ng ganito. Kung sa bagay, ang agwat ng oras mula noong huli silang nagkita ay hindi ganoong kalaki. Nako, ang lakas na panloob ni Tiara ay mas malakas pa kaysa sa kanya. Kahit na ganoon, maramdaman ni Gerald na ang lakas ng loob niya ay talagang kakaiba kahit na hindi niya matukoy kung bakit. Ano man ang kaso, sa wakas nakabanggaan ni Gerald ang isang puno, hindi iyon nakuha mula sa epekto ng kanyang katawan, agad na samuka ng dugo si Gerald. Tulad ng kung wala na siya sa sapat na sakit, ang kanyang malota na katawan ay nagsimulang bumagsak sa lupa. Ang napakalubhang sakit ng kanyang likod na nakabangga sa lupa ay nakaramdam ng labis na kakilakilabot na si Gerald ay maaaring makaramdam ng matinding sakit sa maraming mga buto niya. Hindi ito naging sobra-sobra nang maisip ni Gerald na malalaglag na ang buong katawan niya. Sa kabila ng labis na paghihirap sa kanya, hindi pa siya bibigyan ni Tiara ng pagkakataong mapawi ang sakit. Lumitaw ulit bago si Gerald, sinimulang agad ng matandang babae ang pagsakal sa kanyang lalamunan ng isang solong kamay. Ang paghawak niya ay pinaramdam kay Gerald na sinasakal siya ng isang pares ng mga higanteng bakal na sipit, at nang lumingon siya sa matandang babae, sinalubong siya nang makita ang isang sobrang nakakakilabot at mukhang masamang mukha. Bagaman sinabi sa akin ng kamanghamanghang Panginoon na itipad ang iyong buhay, natatakot akong hindi ko magawa iyon. Kailangan ko ng paghihiganti ko, Gerald. Kailangan ko ito ng higit pa sa anupaman. Pinaghihiganti ko ang lahat ng mga buhay na kinuha mo mula sa Holy Witchcraft sa araw na iyon kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Ungol ni Tiara. Talagang hindi nagpapahinga si Gerald at patuloy siyang nabigla ng kung gaano kalakas ang naging Tiara. Hindi man mailaya ang kanyang sarili mula sa pagkakaakit niya, naramdaman ngayon ni Gerald na para lamang siyang mahina at marupok na bata. Sinasabi sa kanya ng gut ni Gerald na may isang bagay na katakutan, kilabot na mali, at buong pusong sumang-ayon dito si Gerald. Matapos itong pag-isipan, napagtanto ni Gerald na ang kasalukuyang lakas sa loob ni Tiara ay talagang katumbas ng kay Keina. Ano sa lupa ang nagawa sa kanya ni Keina? Kabanata 1266. Bitawan mo siya. Sigaw ng tatlong kinidnap at takot si Smiths bago pa mapunta ni Tiara ang isa pang hampas sa dogwang Gerald. Lalo na si Rita ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa mga magulang ni Mila. Ang basurahan tulad niya ay hindi sulit sa aking lakas na pumatay. Sa pag-iisip na iyan, Hoy, Chester, mahal mong kapatid yan, di ba? Sige at patayin ang batang lalaki na hindi alam kung ano ang pinakamahusay para sa kanyang sarili. Huwag mag-alala tungkol sa kamanghamanghang Panginoon sapagkat buong responsibilidad ko ang gagampanan sa lahat ng nangyari dito. Utos ni Tiara. Ito ay maliwanag sa puntong ito na ang mga pagsamo ng awa ng mga Smith ay hindi gaanong napahanga kay Tiara. Sa halip, tila lalo silang nagalit. Anuman ang paraan ng pag-order ni Tiara sa kanyang apo na halos ginawang parang nakikipag-usap lamang siya sa ilang random na miyembro ng Holy Witchcraft sa halip na ang kanyang tunay na apo. Tuldok-tuldok. Sa pangalawang pag-iisip, ang aso ay magiging isang mas mahusay na term na naglalarawan sa relasyon ni Chester kay Tiara ngayon, isang napakamasunurin at mabisyo na aso. Halos wala na siyang pagkakahawig sa apo ng matandang babae. Ano man ang kaso, sa pagdinig ng utos, ang nabuhay na magaling na si Chester ay agad na kuminang sa galit habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo kay Gerald. Ang pangalawa ay tumayo siya sa harap ng nasugatan na kabataan. Si Chester ay bahagyang nag-atubili ng masuntok niya ng husto ang mukha ni Gerald. Ang suntok mismo ay nagparamdam kay Gerald na parang tumakbo lang siya sa isang pintuan ng baso habang tumatakbo, at nakita ni Gerald na kaagad na lumuluhang siya. Kaya't kahit ang panloob na lakas ni Chester ay napalakas. Tuldok-tuldok. Ano ang isang malakas na proseso ng pagbabago? Attaboy. Magaling. Sabi ni Tiara na may isang malas na tawa habang ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang nakakahamak na ngiti.
Hey, ano ang pakiramdam nito, Gerald? Upang magkaroon ka ng taong itinuring mong iyong nakababatang kapatid na bagbog ka ng ganito. Ano ang pakiramdam na malaman na kahit isang aso tulad ni Chester ay higit pa sa sapat upang mapatay ka? Tandang padamdam. Huminto sa isang maikling sandali upang ngumiti ng masama, pagkatapos ay bumalik si Tiara sa kanyang walang malasakit na ekspresyon bago itapon ang isang punyal sa paanan ni Chester. Sandali na nakatingin sa kanyang apong lalaki na nag-uumapo pa rin sa pamamaslang na layunin, pagkatapos ay lumingon si Tiara kay Gerald bago sabihin, ano man ang kaso, dahil mamamatay ka pa rin dito, maaari ko ring harapin ang Chester sa pagtatapos pumutok. Inaasahan kong nasiyahan ka sa karanasan ng pagpatay sa iyong sariling kapatid. Chester, dito ang kuya na mahal mo hanggang sa puntong pinagtaksilan mo ako. Iniuutos ko sa iyo na itapon mo siya sa punyal na iyon. Nang marinig ang utos, nanlalamig ang mga mata ni Chester nang kinuha ang sandang bago mabangis na hinaampas ang braso ni Gerald. Nararamdaman mismo ni Gerald na medyo namamanhid ang braso habang ang bango ng sariwang dugo ay pumuno sa hangin. Ataboy, Chester, tanggalin mo ngayon ang isa niyang braso. Gayunpaman, hindi tulad ng unang pagkakataon, tila nag-aalangan si Chester sa pangalawang narinig niya ang sumusunod na order. Kahit na ang sondang ay nasa kamay pa rin niya, siya ay simpleng na-freeze sa posisyon na iyon. Ito ay halos parang may ilang mahiwagang puwersa na pumipigil sa kanya na gawin ang gawa. Nakatitig ng diretso sa mga mata ni Gerald, isang boses ang tila nagmula-mula sa loob niya, sumisigaw, hindi. Huwag gawin ito. Nang makita iyon, sumigaw si Tiara, ano ang ginagawa mo, Chester? Umalis ka mula sa pagkataranta at i-slice na ang kanyang braso. Oo, Panginoon. Sagot ni Chester habang ang buong katawan niya ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Huminga ng malalim, pagkatapos ay dahan-daang sinimulang itaas ni Chester ang punyal. Sa sobrang paghawak ni Chester sa leeg ni Gerald gamit ang kanyang kabilang kamay, hindi man lang masubukan ng dagwang kabataan na iwasan ito kahit gusto niya. Ang kasalukuyang lakas ni Chester ay napakalaki para kay Gerald na simulan ang paglaban. Sa pag-iisip na iyan, walang paraan na maikakalat ni Gerald ang kanyang braso sa sandaling ginawa ni Chester ang gawa. Kahit na may kamalayan siya doon, ang magagawa lamang ni Gerald ay panoorin habang ang punyal, na ang dulo ay nakaharap pababa, ay dahan-daang itinaas sa isang pinakamainam na punto. Bago ito mabilis na magsimulang bumababa. Habang palakas ang pintig ng puso ni Gerald, naisip niya kung paano siya naging isang hakbang lamang mula sa paggamit ng bautismo ng langit. Ito ay dapat mangyari ngayong gabi din. Upang isipin na tatapusin niya si Tiara bago pa niya magawang makitungo kay Kaina o hanapin ang babaeng nakaputi, alam ni Gerald na si Chester ay hindi masisisi dahil wala siyang isang papel kay Tiara ngayon, walang kakayahang sumuway sa kanyang mga utos. Tuldok-tuldok. Ano man ang kaso, nagpatuloy si Gerald na tumuon sa mabilis na pababang punyal habang ang kanyang isip ay nagayos para sa darating na sakit sabay hiwa ng braso niya. Ang sandaling iyon mismo ay nakaramdam ng isang walang hanggan habang ang lahat ng mga uri ng mga alaala ay nagsimulang magbaha sa kanyang isipan. Ito ay halos parang ang kanyang isipan ay hindi na nakagapos ng anumang mga paraan ng paghihigpit. Naalala ni Gerald ang isang kasabihan na ilang sandali bago namatay ang isang tao, ang kanilang buhay ay literal na mag-flash bago ang kanilang mga mata sa loob ng ikasampu ng isang segundo. Marahil ay nararanasan niya iyon sa ngayon. Sa gitna ng napakaraming alaala, biglang nakita ni Gerald ang isang napakalinaw na figure sa harapan niya. Si Mila yon. Nagtataka ako kung patay na si Mila o buhay pa sa puntong ito. Tuldok-tuldok. Kung kabilang pa siya sa mga nabubuhay, kumusta siya sa buhay? Maganda ba ang buhay niya? Miserable. Siya ba ay minamahal at na-target sa? O baka pinahirapan at inaabuso siya? Ang pangako ng banal na tubig ay nangyayari kaagad din. Tuldok-tuldok. Itay, Nanay, Jessica, Lolo, at Lyra. Maaari ba ngayong gabi ang aking huling gabi? Mamamatay na ba ako mula sa sakit at pagkawala ng dugo matapos na mapunit ang lahat ng mga paa at kamay sa aking katawan? Hindi. Ako, hindi ko maaaring payagan na mangyari lang ito. Kailangan kong ipagpatuloy ang pamumuhay. Kailangan kong magpatuloy sa paghahanap sa kanya hanggang sa araw na makita ko muli si Mila gamit ang sarili kong mga mata. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Kasunod sa pag-iisip na iyon, ang katawan ni Gerald ay mabilis na gumalaw sa likas na ugali. Hindi pa nga niya binibigyang pansin kung nasaan ang braso ni Chester o ang punyal, ngunit kahit papaano ay nagawang hawakan ni Gerald ang pulso ni Chester. Pinipigilan ang braso nito at hindi kumikibo ang punyal sa kanyang kamay, mas naging masungit ang mga mata ni Chester habang tinangka niyang ipagpatuloy ang pagsubok na atakihin si Gerald. Sa sandaling iyon si Gerald na dumudugo pa rin mula sa kanyang mga sugat, ay biglang kumapit ang kanyang mga ngipin bago sumigaw, nakalimutan mo na ba na nais mong magbayad sala para sa iyong mga kasalanan, Chester?
Tandang padamdam. Huwag hayaang magpatuloy ang paggamit ni Tiara sa iyo upang gumawa ng mas maraming krimen. Narinig iyon, si Chester ay tila napanganga. Noon nang ang jade pendant ay nasa kanya na tinginan ng pula dahil sa lahat ng kanyang dugo, biglang nagsimulang kuminang ng kakaiba. Bago pa makapag-react ang sinuman, biglang sumikat ang isang gininto ang ilaw dito. Kabanata 1267. Ang ilaw mismo ay nakipagkumpetensya lamang sa ningning ng isang matinding spotlight at agad nitong sinindihan ang buong lugar ng isang nakakabulag na flash. Si Chester mismo ay nahit blanco ng gininto ang ilaw at ang pangalawang konektado sa kanya, biglang nagsisigaw sa sakit si Chester. Pinanood ng malapad ang mata ni Gerald habang ang isang itim na glow ay nagsimulang tumulo mula sa katawan ni Chester. Dahan-dahan ngunit tiyak, nagsimulang mawala ng lakas at kapangyarihan si Chester. Mabilis na nabawasan din ang kanyang sigla at sa oras na tumigil siya sa pagsigaw, si Chester ay mahina na mula sa isang solong pagtulak kay Gerald, natapos siya sa pagbagsak sa lupa, agad na walang malay. Chester! Tawag ni Gerald habang nakahawak sa kanyang dumudugong sugat pa rin. Hindi mahalaga kung gaano siya tumawag, gayunpaman talagang nanlamig si Chester. Sa sandaling iyon, biglang pinalitan ng pendant ang gintong ilaw para sa mga pag-flash ng lahat ng 7 kulay ng bahaghari. Likas na nagulat si Gerald sa lahat ng mga pagbabagong ito. Kakaiba ang pagkilos ng jade pendant ngayon. Hindi ko talaga inaasahan na hahawak ka sa isang kayamanan, Gerald. Sigaw ni Tiara, isang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Matapos makuha ang kayamanan na iyon, tiyak na madaragdagan ko pa ang aking pagsasanay. Dagdag ni Tiara habang agad na nagsisugod sa Gerald na may mga mata na puno ng kasakiman. Bago pa siya makalapit, gayunpaman, maraming mga kumakalat na tunog ang biglang nagsimulang magmula sa lahat ng direksyon. Ang susunod na bagay na nalalaman niya, 8 napakabilis na mga figure ang nakapalibot sa kanya at kay Gerald. Sa tingin mo ba ay sapat kang karapat-dapat upang makuha ang iyong kamay sa kayamanan na iyon, matandang ginang? Si Gerald ang atin. Sigaw ng isa sa 8 lalaki. Ang mga kalalakihan mismo ay tumingin ng labis na mapatla, at paglalagay nito ng derechahan, mukhang sila ay patay na sa loob ng ilang araw. Kahit na, ang sumigaw ay may isang lubos na nangingibabaw at malakas na tinig. Ano pa, ang bawat isa sa kanila ay tila nagtataglay ng napakalakas na kasanayan, na wala sa kanila ang pakiramdam na sila ay mas mahina kaysa kay Tiara. Mayroong mga tulad malakas na masters na may napakalawak na presensya sa buong oras na ito. At isipin na lahat sila ay magpapakita ng sabay. Nakatingin lang sa kanila si Gerald na may takot sa kanyang mga mata. Ano na ba ang nangyayari? Ang pinakakakatuwang bagay ay kung gaano katindi ang Tiara, Chester, at ang 8 lakas na panloob na kalalakihan. Mayroong lahat sa isang ganap na naiibang antas kumpara sa sariling panloob na lakas ni Gerald, at ang katotohanan iyon lamang ang nagpangilabot kay Gerald. Naalala kung paano binanggit ni Tiara ang 3 relihiyon at ang 9 na eskwelahan ng pag-iisip ng mas maaga, na pag-isipan ngayon ni Gerald na tiyak na higit pa sa 2 magkakalabang puwersa na pinaglalaroan. Habang si Kaina ay mula sa isa sa kanila, ang 8 lalaki na ipinakita lamang ang kanilang sarili ay tila nagmula sa isa pa. Ano man ang kaso, sigurado si Gerald tungkol sa isang bagay. Ang parehong puwersa ay lumabas upang makuha siya. Oh, ganoon ba? Tignan natin kung may kakayahan ka pa bang kalabanin muna ako. Gantimpala ni Tiara habang nakakulong ang mga mata kay Gerald bago sumugod sa kanya. Nang makita iyon, ang 8 lalaki ay gumawa din ng pareho. Pagkaraan ng 1 segundo, hinawakan ng magkabilang partido ang mga braso at binti ni Gerald bago magsimulang magtawag sa buong lakas. Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapupunit ako. Kahit na si Gerald ay matatag sa paglabas nito ng buhay, mahirap mapanatili ang gayong pag-asa kapag ang kanyang mga labi ay literal na napupunit. Jade Pendant. Jade Pendant. Tunay ka bang isang espiritual na artifact? Kung maririnig mo ako, mangyaring tulungan mo akong higit pang 1 beses. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Mangyaring ayokong mamatay pa. Sigaw ni Gerald sa kanyang isipan, inaasahan na ang Jade Pendant ay mag-react sa kanyang mga pakiusap para sa tulong. Sa kasamaang palad, tila may maliit na walang reaksyon mula sa Jade Pendant. Labis na nalungkot at pinaslang, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na naglalabas ng dugo habang ang parehong partido ay nagpatuloy sa pag-ikot sa kanya. Sa isang pangwakas na dagindong ng kirot, biglang sumabog ang mga berdeng ugat sa buong katawan niya, na naging sanhi ng isang napakalaking puwersa na balot ng kanyang katawan mula sa asol. Ang kakaibang puwersa mismo ay nakaramdam ng halos paputok, at ang lakas nito ay sanhi ng parehong partido na lumipad paatras ng labis na marahas. Iyon ang huling bagay na naalala ni Gerald bago dumilim ang kanyang paningin at nahimete siya. Sa oras na siya ay muling bumangon muli, napagtanto niya na nakahiga siya sa loob ng isang silid.
Napagtanto na mayroong isang pangkat ng mga taong nakapaligid sa kanya, ang medyo nasilaw pa rin na si Gerald ay nakapaglabas, kahit papaano, na sina Rita, Gavin, at Helen ay kasama niya. Kabanata 1268. Ginoo, Crawford, sa wakas gising ka na. Sigaw ni Jace na tila nakaupo sa tabi niya sa buong oras na ito. Napagtanto na ang kanyang mga sugat ay nakabalot, alam ngayon ni Gerald na si Jace ang nagpatatag ng kanyang kalagayan. Ako ay, salamat Dr. Mab, sagot ni Gerald habang nakahawak siya sa kanyang mga sugat. Matatanda ang muntik na siyang mapatay ni Tiara at ang 8 lalaking iyon, lumingon si Gerald sa mga Smith habang tinanong niya, Tia Helen. Tuldok-tuldok, Tio Smith, kayo ba ang nagligtas at dinala ako dito? Habang hinihintay niya ang kanilang sagot, mahinang naalala ni Gerald ang kanyang sarili na desperadong nakiusap sa pendant ng Jade na tulungan siya noon. Naalala rin niya ang biglang pagsabog ng enerhiya na naglabas mula sa kanyang katawan bago tuluyang lumipas. Naturally, wala siyang ideya kung ano ang nangyari pagkatapos ng walang malay. Tama yan, Gerald. Tuldok-tuldok. Halos takutin mo kami hanggang sa mamatay kanina, alam mo. Pinadala mo ang lahat ng siyam sa kanila na lumilipad sa hangin sa lahat ng direksyon. Pinapansin ang pagkakataong makatakas, mabilis ka naming ibalik sa amin. Paliwanag ni Helen na halatang halata namang kinilabutan pa matapos masaksihan ang lahat ng nangyari ngayon. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Helen kung paano dinala ni Tiara ang ilan sa mga tauhan niya sa kanilang bahay hindi nagtagal pagkatapos umalis si Gerald. Dahil sina Gavin, Rita, at Helen ay nagkataong naglilingkod kay Lady Smith sa oras na iyon, silang tatlo ay natapos na inagaw ni Tiara at ng kanyang mga tauhan. Maya-maya, lahat ng iyon ay humantong sa pagkubkob ni Tiara kay Gerald. Mula sa sinabi sa kanya ni Helen, hinuha ni Gerald na si Tiara ay maaaring dati ay hindi siya matagpuan sa Mayberry kahit na pagkatapos ng maraming araw na paghahanap. Kung hindi man hindi niya kakailanganin na gawin ang lahat ng ito upang maalis lamang siya. Isinantabi sandali si Tiara, sinimulang isipin ni Gerald ang tungkol sa pendant ng Jade. Lumitaw na ang pendant ay hindi kasing simple ng inakala ni Gerald noong una. Kung sa bagay, praktikal nitong naisave ang kanyang balat ng mas maaga. Bago pa niya ito tuklasin pa, si Zack na naroroon din sa buong panahong ito ay biglang sinabi sa nag-aalala na tono, talagang natakot ka sa amin sa kalahati hanggang kamatayan, G. Crawford. Sa oras na nakarating kami doon upang dalhin ang iyong walang malay na katawan, tuluyan ka nang nabuhusan ng dugo. Talagang may karanasan ako malapit sa kamatayan ng mas maaga, sigurado iyon. Ano man, nasaan tayo? Tanong ni Gerald, biglang napagtanto na hindi siya pamilyar sa isang lugar. Kasalukuyan kaming nasa isang villa na nasa kalahati ng mountaintop. Habang nasa paksa kami, natutuwa akong ipahayag na nagawa naming manuntok ng butas sa bundok. Dapat naming mahanap kung ano ang hinahanap mo sa lalong madaling panahon, G. Crawford. Iniulat ni Zack. Nakita ko. Ito ang nagpapaliwanag nito. Siyempre, pinag-uusapan ni Gerald kung gaano katindi ang reaksyon ng Jade Pendant noong panahong iyon. Bago pa mausisa ni Zack si Gerald tungkol dito, may biglang sumisigaw na babae na biglang narinig na nagmumula sa katabing silid. Makalipas ang ilang sandali, ang tunog ng isang plate na nauhulog sa sahig ay sumunod. Hindi gaanong nahulaan upang mahulaan na ang ilang mga kababaihan ay nakasaksi lamang ng isang bagay na labis na nakakatakot, at hindi nagtagal, isang batang nurse, na mukhang nasa edad na 18 edad, ang nadapa sa silid habang sumisigaw sa isang gulat na boses. Ni Dr. Mab. Ang lalaking katabi ay nagising na at dahan-daang nilaya niya ang kanyang mga pagpipigil sa bakal. Ano? Sigaw ni Zack na hindi makapaniwala bago sulyap sa maraming tauhan niya na nasa silid. Pagkuha ng mensahe, agad na nagtungo ang mga gwardya sa katabing silid. Ano ang nangyayari sa mundo? Tanong ni Gerald. Ang lalaking iyon na nagtatangkang pumatay sa iyo ng punyal kagabi. Habang natitiyak namin na wala pa rin siyang malay sa oras na nagsimula kaming ilipat ka dito, pagdating sa villa, napagtanto namin na tinabla niya kami hanggang dito. Bagaman siya ay mahina sa oras, patuloy niyang binubuli ang pariralang, ililigtas kita, G. Crawford. Narinig iyon, hindi namin pinapayagan na patayin lamang siya ni G. Lyle. Kung sa bagay, hindi namin sigurado kung kaibigan o kaaway na siya. Dahil dito, pinigilan namin siya pansamantala. Sagot ni Helen. Iyon si Chester. Mulalas ni Gerald habang kumikibot ang mga eyelids niya. Agad na umakyat sa kanyang kama, nagsimulang sumugod si Gerald sa katabing silid. Pagkapasok nakita ni Gerald ang maraming mga tanod na nakatayo malapit sa pintuan, lahat silang mukhang nakatulala. Paglingon upang makita kung ano ang kanilang tinitingnan lahat, nakita ni Gerald si Chester na nakatayo roon, sinisira ang isa pang kadena gamit ang kanyang mga walang kamay. Mula sa mga hitsura nito, siya ay nakatali sa hindi bababa sa 100 tanikala ng bakal kahit na marami sa mga ito ay nakahiga na nasa sahig.
Bagaman lahat ng mga gwardya ay mayroong hawak na mga dekuryenteng baterya, wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na sumulong upang atakihin siya. Ito ay maliwanag na ito ang kanilang kauna-unahang pagkakataon na nakikita ang tulad ng isang insanely malakas na tao. Nakaramdam ng labis na paggalaw upang makita ang kanyang matalik na kaibigan na buhay at sumipa ulit, tumawag si Gerald Chester. Tudok-tudok tandang padamdam panipi. Naririnig ang pamilyar na boses, ang katawan ni Chester ay nagsimulang manginig ng kaunti nang itinaas ang kanyang ulo upang makita kung si Gerald ba talaga. Pagkuha ng kumpirmasyon na iyon, si Chester ay tumawag ng sobrang dahan-dahan, Tudok-tudok. Mr. Crawford. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nakapagpapaalala ng isang paslit na halos hindi pa marunong magsalita ng malinaw. Sa kabila nito, alam ni Gerald na si Chester ay ganap na matino mula sa paningin ng kanyang mga mata na nag-iisa. Tunay na wala siyang ideya kung anong pamamaraan ang ginamit upang mabuhay muli si Chester. Oo, ako ito, Chester. Sagot ni Gerald habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng kapatid. Si Chester ay gumawa ng isang pagpatay kay Gerald noon upang maisave ang kanyang kapatid at palaging nakonsensya si Gerald tungkol doon. Hindi alintana kung ano man si Chester ngayon, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kasiyahan na makita siyang buhay. Kabanata 1269. Chester, hindi ba, alam mo, alinmang paraan? Paano ka nabuhay na maguli? Tanong ni Gerald habang dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Mismong si Chester ay parang maraming sasabihin kay Gerald at habang ang proseso ng paliwanag ay medyo mabagal at mahirap, maiintindihan pa rin ni Gerald ang sinasabi ng kanyang kapatid. Tulad ng nangyari pagkatapos na personal na mailibing ni Gerald ang bangkay ni Chester, muling hinukay ni Tiara at gumamit ng isang lihim na pamamaraan na tinuruan sa kanya ni Keina na muling buhayin at gawing isang makina ng pagpatay. Naglaan din ng oras si Chester upang ipaliwanag ang matagal ng pamana ng Holy Witchcraft. Maliwanag, ang kaluluwa ni Keina ay ang profesional na nagtatag ng Holy Witchcraft at bago siya namatay, gumawa siya ng mga espesyal na paghahanda para sa kanyang sariling pagkabuhay na daan-daang taon na ang lumipas. Nang marinig ito, sa wakas na intindihan ni Gerald ang lahat. Kaya't bakit natakot si Tiara nang matanggap niya ang sulat mula sa nasasakupan ni Keina sa harap ng manor ng araw na iyon. Si Keina talaga ang ninuno niya. Tungkol sa pagkabuhay na muli ni Chester, hindi talaga ito pagkabuhay na maguli. Mula sa naintindihan ngayon ni Gerald, gumamit si Keina ng ilang sinaunang anyo ng pangkukulam upang punan ang sigla sa katawan ni Chester, sa gayon ay sa isang kahulugan, binuhay na muli siya. Kahit na ang ganitong uri ng pangkukulam ay likas na masama, ang paggamit nito sa isang tao ay labis na magpapataas ng lakas ng tao, si Tiara ay isang buhay na halimbawa nito. Anuman, hindi magiging isang kahabaan upang isaalang-alang ang kasalukuyang Chester na maging kalahating tao at kalahating demonyo. Idinagdag din ni Chester na maraming mga tao ang nasa parehong estado na siya ay naruroon ngayon, at na sila rin ay sumailalim ng malalaking pagbabago dahil sa mga aksyon ni Keina. Sa buong panahong ito, nabubuhay ako bilang isang bystander. Tuldok-tuldok. As in, hindi ko talaga napigilan ang aking katawan. Ito ay tulad ng nanunood ako ng ilang guluhang pelikula kung saan ko gagawin ang anumang iniutos sa akin ni Tiara na, ako, nagawa ko ang napakaraming kalupitan na ayokong. Gayunpaman, ang gintong ilaw na inilabas mula sa pendant na iyon. Tila naglalaman ito ng ilang uri ng mahiwagang enerhiya. Ang pangalawa ay tinamaan ako nito, lahat ng pagkakasala at kasamaan mula sa aking katawan ay tila natunaw, na pinapayagan akong unti-unting mabawi ang aking kamalayan at palayain ang aking sarili mula sa pagiging isang bystander lamang. Paliwanag ni Chester. Naaalala ang sinabi sa kanya ni Master Ghost, ang yang enerhiya ni Gerald ay labis na panlalaki dahil hindi pa ito sumailalim sa banal na bautismo. Bukod doon, sinabi din ni Master Ghost na ang may-ari ng pendant na Jade ay may isang link na hindi maipaliwanag sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, ang Jade pendant ay tiyak na walang ordinaryong bagay. Naalala ni Gerald kung gaano kalinaw ang ningning ng Jade pendant habang sinasakal pa siya ni Chester. Naalala rin niya kung paano ang isang itim na glow ay tila nakatakas mula sa kanyang katawan. Ang palawit ng Jade ay dapat nalinisin ang masamang kalikasan sa katawan ni Chester sa sandaling iyon. Sinasabi tungkol saan, Chester, sino ang 8 lalaking iyon? Lahat kayo ay may napakalawak na lakas sa loob, at ni kahit ang sa akin ay hindi umaasa na kalabanan ang ngayon. Sa palagay ko ay hindi ko man masasaktan ng alinman sa inyo sa aking lakas ngayon. Sabi ni Gerald. Ang mga taong iyon. Galing sila sa isang samahang tinatawag na Judgment Portal. Habang nag-uulat si Tiara kay Keina, narinig ko ang pagbanggit nila na kapwa ang Judgment Portal at ang Squad of Divine Grimness ni Keina ay medyo bagong puwersa pa rin. Mula sa nalaman ko, ang pangkat ng Judgment Portal ay patuloy na laban sa Squad of Divine Grimness. Ang kanilang pangkat ay aktibong sinusubukan ring hanapin ka.
Mula sa isa sa aming mga komprontasyon sa kanila, sinabi ng isa sa mga miyembro ng Judgment Portal na nais kanilang hulihin bago magtungo sa sinaunang lungsod upang hanapin ang bangkay ng Celestial Lady. Paliwanag ni Chester na may ubo. Tulad ng sinabi niya dati, kahit na kontrolado ng physical si Chester, naging aktibo ang kanyang isip sa buong panahon. Ito ang dahilan kung bakit niya pamaalala ang lahat ng ito kahit na medyo humigit kumulang. Sinaunang syudad, isang Celestial Lady, ang babaeng nakaputi, at ano pa ang Judgment Portal. Ang kanilang mga miyembro ay napakalakas. Napaisip si Gerald sa sarili tuliro. Sa kanyang natutunan, maaaring may bawas ni Gerald ang kalahati ng kung ano ang nangyayari sa buong bagay ng sinaunang lungsod. Si Yumi ay bahagi ng pamilyang Gunter at noon siya at ang matandang ginang na iyon ay nawala sa hari ng palasyo ng karagatan. Dahil wala man lang mga bakas ng kanyang kaliwa, maaari lamang ipalagay ni Gerald na siya ay patay na. Ngayon, subalit, iba ang iniisip niya. Nakaligtas kaya siya? At maaari ba siyang pumunta sa ibang lugar upang ilabas ang babaeng nakaputi? Ang posibilidad na iyon ay hindi ganap na wala sa tanong. Pagkatapos ng lahat, dati nang nagpadala si Gerald ng ilan sa kanyang mga tauhan upang siyasatin ang labi ng hari ng palasyo ng karagatan. Tulad ng inaasahan, ang libingan ay ganap na nabawasan. Sa pagtingin kay Chester, tinanong ni Gerald alam mo ba kung nasaan ang sinaunang lungsod, Chester? Umiling siya bilang sagot pagkatapos ay sumagot si Chester sa kasamaang palad, ang alam ko ay si Kaina at ang iba pa ay nagtungo doon kaagad sa oras na nalaman nila na ang babaeng nakaputi ay naroon. Bago umalis, pinapunta niya ako at si Tiara na sundan ka. Bukod doon, wala talaga akong ideya kung nasaan ang sinaunang lungsod. Sinaunang syudad. Pinag-uusapan niyo ni Master Knuckle ilang araw lamang ang nakakalipas. Kung naaalala ko ng tama, ang mga Gunters ay nakatira doon, sabi ni Dr. Mab na tahimik sa buong panahong ito na wala sa asol. Oh, kung ang mga Gunters ay naroon at kung ang babaeng nakaputi ay nagpakita doon, ipinagbibili ako na iyon ang parehong sinaunang lungsod na pinag-uusapan ni Chester. Panipi. Kabanata 1270. Nakikita kung gaanong maigi ang pagtingin sa kanya ni Gerald pagkatapos ay sumagot si Jace Bueno, si Master Knuckle ay kasalukuyang nagbibigay ng lektura sa Mayberry City. Kung nais mong makilala siya, tiyak na maipakilala ko siya sa iyo. Ano pa, nagkataon na naging matandang kaibigan siya ni G. Sawyer Wheat. Parang mahusay sa akin. Gugulo kita pagkatapos, Dr. Mab. Sabi ni Gerald sabay tango. Nang matapos na ang kanyang pangungusap, biglang tumakbo sa isang silid ang isang tauhan, nag-uulat Mr. Lyle G. Crawford. Nagawa naming magukay ng halos lahat ng bundok at nakakita kami ng isang makulay na malaking bato doon. Isang makulay na malaking bato. Sagot ni Gerald, nagulat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gerald ang isang napakalakas na panlalaki na aura na nagpapatuloy mula sa loob ng kanyang katawan. Ito ang Zerkobsite sigurado. Sigaw ni Gerald, pakiramdam ng sobrang saya. Sa wakas ay natagpuan na niya ang bato. Zack, kailangan kita agad na utusan ang iyong mga kalalakihan na harangan ang mga nakapaligid na lugar sa paligid ng mountaintop. Walang pinapayagan na lumapit dito. Utos ni Gerald. Kagad, G. Crawford. Samantala, marami sa mga manggagawa sa mountaintop ay nakaramdam pa ng tulala habang nakatingin sa maraming kulay na malaking bato na sumisikat ng maliwanag. Habang ang lahat sa kanila ay tinukso na hawakan ang malaking bato, pakiramdam na magdudulot ito sa kanila, ang bato ay matatagpuan sa gitna ng isang yumib. Habang iyon mismo ay hindi pipigilan ang kanilang pagpasok, ang pangalawa sa alinman sa kanila ay makalapit sa pasukan ng yumib upang masusing tingnan ang makulay na malaking bato, agad silang sasalubungin ng hindi maagap na nag-iinit na init. Diyos ko, medyo masyadong mainit ito, no? Sinabi ng ilan sa mga manggagawa na nagtangka, ngunit malinaw na nabigo, na pumasok sa yungib habang pinahid ang pawis sa kanilang noo. Ano man, talagang maswerte si G. Crawford, hindi ba? Tinansya ko na ang bato na ito ay dapat gastos ng hindi bababa sa ilang daang milyong dolyar. Maraming tao ang malinaw na naiinggit sa swerte ni Gerald at marami sa kanila ang naisip na magnakaw ng maliliit na piraso ng malaking bato upang ibalik sa kanila. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nakakalapit dito. Ang kanilang mga plano ay nagambala ilang sandali makalipas ang maraming mga tanod ng Crawford na biglang lumitaw sa mga manggagawa at inutusan silang bumaba kaagad sa bundok. Noon ang lahat ng mga kalsada na patungo sa bundok sa loob ng 50 milyang radius ay na-block at ang sinumang dati pa ay nasa loob ng paligid ay agad na pinilit. Ano man, hindi nagtagal bago tumayo si Gerald mag-isa bago ang pasukan ng yumib. Sa pagtingin sa underground na yumib, nakita niya ang bato at kung gaano katalino ang mga makukulay na sinag ng ilaw na sumasalamin nito ay
Nararamdamang sabay na nabigla at namangha, naramdaman ni Gerald na parang isang kakaibang pag-iisip ang palaging nagtatangkang makipag-usap sa kanya mula sa labas. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, ang isang napakalaking butas sa loob ng bundok. Tuldok-tuldok. Maaari bang ang kuweba na ito ay katumbas ng ilang uri ng mansion sa nakaraan? Ano man ang kaso, magtungo pa si Gerald upang masulyapan muna ang Zerkab site. Kahit na ang mga kwintas ng pawis ay gamulong na sa kanyang noo sa pasukan ng Yumib, ang sobrang init ay wala sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay tumalon siya hanggang sa Yumib. Pagdating sa ilalim, medyo kumalas si Gerald mula sa sakit ng kanyang mga sariwang sugat pa rin bagaman ang pasukan ng Yumib ay halos kasing laki ng isang bubong ng balon. Natagpuan ni Gerald na ang loob ng kuweba ay mas malaki kaysa sa una niyang inaasahan. Napakalaki ng lugar, sa katunayan, na mas maraming pagtingin si Gerald sa paligid ay naramdaman niyang may nasira sa kuweba. Batay sa kanyang mga pagbabawas, ang kuweba ay hindi likas na nabuo. Sa halip, ito ay inukit ng mga kalalakihan na alam ang ginagawa nila. Habang nagpatuloy si Gerald sa pag-scan sa buong lugar sa tulong ng maliwanag at makukulay na mga ilaw na sumisikat mula sa Zerkab site, ang kanyang mga talukap ng mata ay biglang nagsimulang kumaibot ng mabilis. Sa sandaling tumingin siya sa isang partikular na direksyon at nakita ang isang bagay na sanhi ng panginginig na tumakbo pababa ng kanyang gulugod. Kabanata 1271. Natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili ng walang malay na humihiwalay mula sa isang hindi nakagalaw na tao na nakaupo sa sulok ng Yumib. Pagkatapos ng isang maikling sandali, gayunpaman, napagtanto ni Gerald na ang tao ay parang hindi na talaga siya lilipat. Sa masusing pagsisiyasat, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na humihingal ng maluwag nang makita niyang ang mga mata ng tao ay payapang nakapikit. Sino man ay nagulat na makita ang isang buhay na tao na nakaupo sa loob ng isang bundok na nag-iisa. Maingat na papalapit sa figure na tumawid ang kanyang mga binti, nakita ni Gerald na ito ay isang matandang may buhok na matandang lalaki na may balabal. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang kutis ay mapula. Ang matanda ay nagbigay ng impresyon na siya ay isang monghe na nakatuon sa kanyang pagpapagitna. Papunta palapit upang suriin kung humihinga ang matanda, mabilis niyang napagtanto na hindi iyon ang kaso. Sa pag-iisip na kaalamang iyon, pagkatapos ay nagpatuloy si Gerald sa paglapit sa matanda upang higit na siyasatin ang katawan. Gayunpaman, ang pangalawang nakuha niya sa loob ng kamay ng tao, agad na naging blanko ang mukha ng lalaki at ang kanyang balat ay natuyo ng napakabilis. Sa isang iglap ng isang mata, ang katawan ay naging isang mumaya. Mabilis na lumayo sa kinatatayuan niya, saka tinitigan saglit ni Gerald ang natitira sa katawan bago tumingin sa Zerkab site na kasing tangkad ng isang lalaki. Kulaan lamang ito, ngunit may pakiramdam si Gerald na bukod sa nakagampanan nito ang bautismo ng langit, may kakayahang pangalagaan ang batong Zerkab site ng isang tao upang magmukha silang kabataan magpakailanman. Iniisip ito sandali, bigla niyang napagtanto na ang mga nakaraang walang hanggang kabaong na kanyang naranasan ay sobrang may kulay din. Sa katunayan, ang mga kulay na nagmula sa kabaong ay eksaktong kapareho ng mga pinakawala ng Zerkab site. Maaaring ang mga ilalim ng walang hanggang kabaong ay gawa sa Zerkab site. Habang nakayuko ang ulo ni Gerald habang iniisip ito, bigla niyang napagtanto na ang mga hilera ng mga tauhan ay naukit sa dingding sa tabi ng matandang lalaki. Ito ay lumitaw upang maging isang pagpapakamatay tala ng uri. Dahil siya ay mula sa kagawaran ng wika at panitikan, madaling makilala at maunawaan ni Gerald kung ano ang ibig sabihin ng mga tauhang iyon. Ako ay isang tao ng banal na kapalaran. Naging master ako sa edad na 60 at nagkaroon ako ng karangalan na lumahok sa pangako ng banal na tubig. Nako, ang paglalakbay doon ay puno ng lahat ng uri ng panganib at natapos ko ang pag-alam ng mahahalagang lihim sa likod ng pangako. Tumakas ako hanggang dito sa lalong madaling panahon, ngunit sa huli, lahat ay nawala pa rin dahil sa aking pagtanda. Alamin na hanggat sumakay ka para sa pangako ng banal na tubig, hindi na makakabalik. Kung may mga Panginoon o mahusay na Panginoon na natagpuan ang tala na ito, mangyaring tandaan na itigil ang lahat. Matapos basahin ang naiwan ng matanda, napagtanto ni Gerald na siya ay talagang isang mahusay na Panginoon na lumahok sa isa sa mga nakaraang pangako ng banal na tubig. Sa katunayan, lumitaw siya na ang unang tao na talagang makatakas ng buhay. Nabanggit din ng matanda na natuklasan niya ang malaking lihim sa likod ng pangako ng banal na tubig. Nako, hindi niya talaga ito isinulat at iyon ang bahagyang nag-alala kay Gerald. Ang pangako ng banal na tubig ay tunay na mahiwaga. Ang sinumang tao na nagsimula sa paglalakbay ay wala ng pagkakataon na makauwi ng ligtas. Gayunpaman, ang pinakamalaking misteryo na nakapaligid sa pangako ay ang koneksyon nito sa Sun League. Kahit na, si Gerald ay nagkaroon ng death curse sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, malalaman niya ang mga lihim sa likod ng pangako ng banal na tubig anuman ang mangyari. Kahit na ang kamatayan ay hindi mapipigilan siya.
Nahihiling ang pag-iisip pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-scan sa yungib na nasa loob ng bundok. Ilang sandali lamang nakumpirma ni Gerald na ang natitirang kuweba ay ganap na natatakan. Siya ang unang lumikha ng isang pambungad sa yungib. Ngunit pagkatapos, paano napunta ang matandang lalaki sa yungib sa una? Hindi lang ito mawari ni Gerald. Anuman hindi ngayon ang oras upang pag-isipan iyon. Pagkatapos ng lahat, kinailangan pa ring harapin ni Gerald ang squad ng banal na grimness ni Kaina at ang mga portal ng hatol na kapwa may matibay na hangarin at determinasyon. Hindi pinayagan ni Gerald na mahulog sa kanilang mga kamay ang babaeng nakaputi, kung hindi, tiyak na mabibigo si Gerald kahit na malapit na siyang magtagumpay. Kailangan niyang ituon muna ang Zerkab site. Matapos yumuko ng bahagya upang bigyan ang kanyang respeto sa matanda, pagkatapos ay lumakad si Gerald papunta sa bato ng Zerkab site. Kung papalapit siya rito, lalong humihirap ang puso niya sa pag-asa. Nang sa wakas ay nahawakan ng kamay niya ang bato, biglang sumabog ang bato mula sa bato. Ang init mismo ay inilipat sa katawan ni Gerald at agad itong nagsimulang umikot sa loob niya. Sa ngayon, ang mga pores ni Gerald ay patuloy na bumubukas at nagsasara nang matanggap niya ang bautismo ng langit. Mabilis sa 3 araw mamaya, maraming mga figure ang makikita na tumetalon sa paligid ng mountaintop. Si Tiara at ang 8 lalaking iyon. Buhay ka pa rin, matandang bruha. Kung hindi dahil sa iyo, mapunta na sa ating mga kamay si Gerald ngayon. Ilang araw lamang ang nakakalipas ng mapaligiran at nasupil nila si Gerald. Sa kasamaang palad, ang lakas na inilabas ng pendant ni Gerald ay nagpadala sa kanilang lahat sa paglipad sa lahat ng direksyon. Tulad ng kung hindi ito sapat, lahat ng siyam sa kanila ay natagpuan na ang kanilang lakas at lakas sa loob ay pansamantalang natatakan. Kabanata 1272. Dahil sa pagkakaroon ni Gerald ng isang napakalakas na sandata sa kanya, ang 9 na tao ay pansamantalang tumakas sa takot na sa wakas ay mapatay sila ni Gerald. Pagkatapos lamang nilang makatakas ay naalala nila na hindi pa makontrol ng maayos ni Gerald ang kapangyarihan ng Jade Pendant. Habang ang lahat ng 9 sa kanila ay dahan-daang nakuhang muli ang kanilang lakas, naisip nila bawat isa na magnakaw ng pendant kay Gerald bago siya alisin. Naisip ang kanilang isip, lahat sa kanila ay nagsimulang magtungo patungo sa mountaintop sa sandaling ang kanilang lakas ay buong paggaling. Gayunpaman, ang parehong partido ay tunay na hindi inaasahan na mabangga ang bawat isa sa kanilang paraan doon. Bilang mga kaaway, natural silang nakipaglaban at nagtalo sa buong daanan doon. Ang malas namin na magkita kami ulit. Anuman, tiyak na magiging tayo ang magtatapos na makuha ang ating mga kamay sa parehong Gerald at sa pendant na Jade. Matapos ang patuloy na pagtatalo ng medyo matagal, lahat ng 9 sa kanila ay mabilis na napadaan sa pinaghihigpitan na lugar sa mountaintop. Napansin ng ilan sa mga tanod ang kanilang mabilis na pagpasok at agad na natakot. Sa pamamagitan nito, agad nilang naipaalam sa kanilang mga nakatataas ang tungkol sa kung ano ang kanilang nasaksihan. Sa oras na natapos na ipasa ng mga gwardya ang mensahe, ang pangkat ng mga tao ay nakarating na sa tuktok ng bundok ng walang oras na patag. Kaya sa wakas lumitaw ka. Sigaw ni Chester nang papalapit na sila sa pasukan ng yungib. Si Chester ay nakaupo sa cross-legged at nakabantay sa tuktok ng bundok ng mga araw, at nang makita niya ang 9 na mga tao, isang malakas na pakiramdam ng sama ng loob ay makikita sa kanyang mga mata. Siyempre, pinatindi ng kanyang pagkamuhi ang pangalawang nakita niya kay Tiara. Traidor ka. Gayunpaman, hindi ko talaga inaasahan na may kakayahan si Gerald na ibalik ang iyong katinoan at kamalayan. Kinutya ni Tiara, pamamaslang sa kanyang mga mata. Natapos ang kamao, sumagot si Chester, ang katotohanang tapos na siya ay nangangahulugang binigyan ako ni G. Crawford ng pagkakataong makaganti. Kahit na ang matandang babaeng nakatayo sa harap niya ay kanyang sariling lola, hindi kailanman itinuring ni Tiara si Chester bilang apo niya. Sa katunayan, sigurado siya na nakita lamang siya nito bilang isang aso. Ni hindi siya nagatubiling pumatay sa kanya at gawing halimaw na halos kahit na tao. Kay Tiara, isang beses na isang aso, palaging isang aso, at iyon ang lalong-lalong kinamumuhian siya ni Chester. Maghiganti. Sa palagay ko mayroon kang parehong pag-iisip tulad ng Gerald pagkatapos ng pagsunod sa kanya sa paligid ng napakaraming. Upang isipin na talagang matapang ka upang isaalang-alang ang paghihiganti sa akin, Chester. Nakikita ko kung paano ito. At narito ko naisip na sa wakas ay magiging kapaki-pakinabang ka para sa isang beses pagkatapos kong gawin kang isang makina ng pagpatay sa pangkukulam. Ngunit narito ka, nagpaplano na ipagkanulo ako. Dahil ito ang kaso, papatayin lamang kita ulit at tiyakin na ang lahat ng iyong mga limbs ay natanggal mula sa iyong katawan. Kunot noong si Tiara na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Gaano man ito panig, ipaglalaban pa rin kita. Hindi ko papayagan ang sinuman sa inyo na gumawa ng isang hakbang sa loob kahit na mamatay ako sa pagsubok. Walang takot na idineklara ni Chester nang makatayo siya.
Hahaha, sabihin ikaw matandang bruha. Kailangan mo ba ng aming tulong sa paglilinis ng landas para sa iyo? Kung gagawin mo ito, ibibigay namin sa iyo si Gerald bilang isang bonus. Gayunpaman, isasama namin ang pendant ng Jade. Paano ang tunog na anuman, mukhang tama siya sa loob ng yungib bago tayo. Sabi ng isa sa mga lalaking nakangisi. Mangarap pa, nakukuha ko ang aking mga kamay kay Gerald, ang pendant at din sa traidor na ito ngayon. Ganting sagot ni Tiara, isang mali siya ng ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Ang pangalawa sa kanyang pangungusap na tapos ang kanyang ekspresyon ay agad na naging sumisindek habang siya dashing patungo Chester. Napakabilis ng kanyang paggalaw na si Chester ay nakapagpatuloy lamang sa pagtatanggol. Tiyak na hindi ito tumulong na ang pendant ni Gerald ay pinigilan ng kaunting lakas. Dahil dito, ang mga kakayahan sa paglaban ni Chester ay mas masahol kumpara sa dati. Paghanap ng mga puwang sa kanyang pagtatanggol, nagawang mapunta ni Tiara ang ilang mga hit sa dibdib ni Chester na naging sanhi ng paglipad paatras ng kabataan. Ang kanyang katawan ay natapos na bumangga sa isang malaking bato na pagkatapos ay nabasag mula sa epekto at ang pangalawang nangyari, kagad na nagsimulang magsuka ng dugo si Chester. Sa kabila ng paggamit ni Tiara ng lahat ng kanyang lakas sa nakamamatay na atake na iyon, ang nakaharap sa madugong mukha na si Chester ay nakagawa pa ring tumayo kahit medyo nanginginig. Panipi tuldok. Ikaw, maaari mo lamang ipasok ang aking patay na katawan. Sigaw ni Chester na ang putol na puting mga mata ay naiiba ang kanyang namumulang mukha. Hey, nakatayo pa rin siya pagkatapos mong gumamit ng isang nakamamatay na atake sa kanya, matandang bruha. Sigurado ka na hindi mo kailangan ang tulong namin. Kinutya ang isa sa 8 lalaki. Ang mga kalalakihan mismo ay nakatayo sa gilid, ang kanilang mga braso ay tumawid habang pinapanood nila ang palabas. Katahimikan. Kailangan ko lang ng isang pangwakas na atake. Tiyak na mamamatay siya kapag natanggal ko ang lahat ng meridian sa kanyang katawan. Sigaw ni Tiara habang naghahanda para mapunta ang kanyang natatapos na suntok. Galit na gigil sa mga ngipin, sigurado si Chester na ito ang kanyang wakas ng bigla, may narinig siyang boses na sumisigaw, lumaban ka. Ang tinig mismo ay tila nagmula sa kanan sa tabi ng kanyang tainga. Hindi, parang nagmula ito sa loob niya. Kabanata 1273. Ano man ang kaso, wala nang pakialam si Chester. Bilang kanyang huling paraan, tinaas niya ang kanyang braso upang subukang balikan ang pagtatapos ng suntok ni Tiara. Masyado mong nasobrahan ang iyong kakayahan, anak. Pangutya ni Tiara habang agad niyang sinisimulang pagdoble ang lakas ng suntok nito. Determinado siyang putulin ang lahat ng meridian sa katawan ni Chester ng sabay-sabay. Habang nagkakasalubong ang pareho nilang kamao, isang paputok na tunog ang narinig. Habang si Chester ay bahagyang lumipat ng 1 pulgada mula sa epekto, ito ay isang buong iba pang kwento para kay Tiara. Agad na natagpuan ng matandang babae ang kanyang sarili na lumilipad paatras, binasag ang 12-12 ng mga makapal na puno ng puno habang ang katawan niya ay nabangga. Para bang siya ay sinaktan ng isang malakas na buhawi at ang epekto ng lahat ng mga banggaan na iyon ay pinaramdam sa kanyang katawan na parang ito ay nalalaglag. Matapos iwanan ng isang daanan ng dugo sa lupa na siya ay nag-uusig mula sa lahat ng pinsalang natamo niya, sa wakas ay nawalan siya ng sapat na momentum para mapigilan siya ng isang puno na lumayo pa. Sa puntong iyon, ang lahat ng kanyang 4 na paa ay duguan at may pakiramdam siyang karamihan sa kanyang mga panloob na organo ay napinsala. Dahan-dahan na itinaas ang kanyang ulo upang tumingin kay Chester sa parehong takot at hindi makapaniwala, pagkatapos ay umungol siya. Paano ito posible? Habang si Tiara ay nag-agos ng mas maraming dugo, ang 8 kalalakihan, na panunood na panay ang panunood sa kanilang mga braso ay tumawid sa buong panahong ito, ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat ng kanilang nasaksihan. Si Chester mismo ay hindi inaasahan na magkaroon ng napakaraming kapangyarihan sa isang solong suntok. Hindi yun galing sa akin. Hindi yun ang aking sariling kapangyarihan. Ang pagkakaroon ng nagtamo na maraming kakilakilabot na pinsala, dahan-daang lumingon si Chester sa likuran niya. Tuldok. At doon si Gerald. Hindi alam ni Chester kung kailan nasa likuran niya si Gerald, ngunit alam niya na si Gerald ay ngayon ay nakatingin at nakakaramdam ng kakaibang, para sa isa, ang balat ni Gerald ay lumitaw na sumailalim sa isang pangunahing pagbabago, na ngayon ay mukhang maputi na maputi. Kahit na mas weirder ay ang katunayan na ang buhok ni Gerald ay naging isang purplish black shade. Tulad ng kung iyon ay hindi pa sapat na kakaiba, isang malabong lila na mist na tila pumapaligid sa kanya. Mula sa kung ano ang naiintindihan ni Chester, tila may ilang uri ng hindi nakikitang presyon na pinipilit ang balot na ubo na balutan ang katawan ni Gerald habang pinipigilan din ang pag-alis. Nanginginig sa buong paligid, naramdaman ni Chester na parang isang mabigat na karga ang naalis mula sa kanyang balikat habang nauutal siya, Mr. Crawford.
Parang halos napasama ka na ulit kita sa matinding gulo, Chester. Dapat kang mag-withdraw para sa ngayon. Tutulong ako na pagalingin ang iyong mga pinsala mamaya. Casual na sinabi ni Gerald. Natapos mo ba? Tuldok-tuldok. Matagumpay na natapos ang bautismo ng langit. Tuwang-tuwa na tanong ni Chester na may tango. Sa katunayan mayroon ako. Sagot ni Gerald na may bahagyang ngiti. Ngayon na ang panloob na lakas ni Gerald ay sumailalim sa bautismo ng langit sa tulong ng bato ng Zerkabsite na gawa niyang ganap na makontrol ang kanyang yin enerhiya. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na hindi na siya dapat mag-alala o matakot na hindi niya kayang labanan laban kina Keina, Tiara, o sinumang ibang taong may malakas na pangangatawan para sa bagay na iyon. Gerald, paano ka naging impakto? Alam ko ito ay ang Jade Pendant, hindi ba? Ito ay nagbibigay sa iyo ng lahat ng lakas. Sigaw ni Tiara sa takot, duguan ang buong mukha. Alam ko na ang Jade Pendant ay hindi ordinaryong item. Kapag naabutan namin si Gerald at ninakaw ang pendant na iyon sa kanya, yumayaman na tayo. Sabi ng isa sa 8 lalaki. Pansamantalang nabulag ng kasakiman, lahat ng 8 sa kanila ay tila hindi na kinuha ang anuman sa mga pagbabago ni Gerald. Sa katunayan, bawat isa sa kanila ay lubos na nagtitiwala na madali nilang makukuha ang pendant ni Gerald. Kung tutuusin, kung hindi sila masaktan ni Gerald bago ito, bakit nagagawa niya ito ngayon? Halika at kunin kung nais mo ito kung gayon. Sigaw ni Gerald na may mahinang ngiti sa labi. Narinig iyon, ang isa sa mga kalalakihan ay agad na kumaway ng isang kamay, na hinimok ang natitirang pangkat niya na lumusot patungo kay Gerald tulad ng isang bungkos ng mga baliw na aso. Gayunpaman, mas mabilis si Gerald ngayon. Sa isang iglap lang ng mata, ginamit niya ang kanyang yin energy na ginagamit upang masira ang 7 sa 8 mga leeg ng kalalakihan. Panipi tuldok-tuldok. Nauutal na huling lalaki na nakatayo habang nakatingin sa mga namatay na kasama. Wala sa kanila ang nakakaabot sa kanya para mangyari ito. Nag-hyperventilate sandali, ang gulat na tao ay mabilis na hinaila ang sarili bago iniisip, hindi ako makakalaban sa kanya o mamamatay ako. Pag-ikot pa lang niya ng kanyang katawan upang tumakbo, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip na hinihila siya sa hangin. Hindi makalaban ang lahat, naramdaman ng lalaki na ang lahat ng mga meridian sa kanyang katawan ay nilamon ng ilang kakilakilabot na puwersa. Hindi nagtagal pagkatapos siya ay mahulog mula sa itaas at ang kanyang katawan ay tumama sa lupa ng isang mabigat na thud. Kabanata 1274. Mangyaring iligtas ang aking buhay, G. Crawford. Natuwa ang lalaki habang gumapang pabalik at paikot bago lumuhod sa harap ni Gerald, nanginginig sa sobrang takot. Upang isipin na si Gerald ngayon ay naramdaman na isang ganap na kakaibang tao pagkatapos lamang ng isang 3 araw na puwang mula nang huli silang magkita. Paimpel siyang napakalakas. Anuman ang tao ay matalino at mas alam niya kaysa sa magpatuloy sa pakikipaglaban kung malinaw na laban sa kanya ang logro. Ang pagtakas ay ang tanging pagpipilian kung nais niyang gawin itong buhay. Kung iligtas mo ang aking buhay, magbabahagi ako ng isang malaking lihim sa iyo, G. Crawford. Pansamantalang sabi ng lalaki habang humihinga siya ng malalim. Gayunman, simpleng itinaas ni Gerald ang kanyang paa at tinapakan ang ulo ng lalaki. Gulpang, idinagdag pa ng lalaki, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko basta pangako mong iligtas ang aking buhay. Tulad ng pagtatangka ng lalaki na kunin ang isang nakatagong sandata mula sa kanyang mangas, simpleng sagot ni Gerald, paumanhin, hindi interesado. Kasunod nito, bigla niyang pinalakas ang lakas ng kanyang paa na naging sanhi ng isang pandidiri na splat na maririnig habang sumabog ang ulo ng lalaki. Sa labas ng paraan, lumingon si Gerald kay Tiara. Nabasag ang lahat ng mga paa at kamay niya, ang titig lamang sa kanya ng matandang babae sa takot habang tinangka niyang gumapang palayo at makatakas. Iwanan mo siya sa akin, G. Crawford. Sabi ni Chester habang paakyat kay Gerald. Habang tumatango si Gerald bilang pagsangayon, namula ang mga mata ni Tiara habang umuungal, ikaw na walang pasasalamat na bata. Manggahas ka pumatay sa akin. Hindi ka ba natatakot na makaganti? Nako, ngunit nagkakamali ka, Tiara. Hindi mahalaga kung gaano ka walang puso at malupit sa akin, hindi ako magiging isang bagay na hindi makatao tulad mo. Bagaman hindi kita personal na papatayin, sinabi ko kay G. Crawford na iwan ka sa akin dahil may tanong ako sa iyo bago ka mamatay, at ito ay isang katanungan na lumilipas sa aking isipan sa loob ng maraming taon. Sabihin mo sa akin, Tiara, nariyan ba sa iyo ang pagmamahal ng pamilya o pagkakamag-anak? Malamig na tanong ni Chester habang nakatayo sa harap ni Tiara. Pamilya, pagmamahal, pagkakamag-anak, ni isang piraso. Ang sinumang mga ngahas na tumayo sa akin ay namatay, anuman ang mga ito. Pagngangalit ni Tiara sa galit.
Pinapanood ng maikuyom ni Chester ang kanyang mga kamao sa oras na matapos ang kanyang tugon, kinuha ni Tiara ang pagkakataong iyon upang tipunin ang lahat ng panloob na lakas na natitira sa kanyang katawan upang ilunsad ang isang sorpresang atake sa Chester. Bago pa siya makagalaw, gayunpaman, narinig ni Tiara ang isang sumisipol na tunog habang ang isang napakagandang sinag ng ilaw ay dumaan sa kanyang leeg. Inabot siya ng isang segundo upang maunawaan kung ano ang nangyari, ngunit ang pangalawa ay napagtanto niya na mayroon na ngayong butas, ang laki ng kamao, sa kanyang leeg ngayon, nanlaki ang mga mata niya nang bumagsak siya ng walang buhay sa lupa. Wala na si Tiara. Pag-urong sa Dawnbreaker sa kanyang isipan pagkatapos ay lumakad si Gerald kay Chester bago sinabi, inaasahan mo ba siya na gumawa ng anumang uri ng mabait na gawain bago siya namatay? Nang bahagya siyang may natitirang mga bakas ng sangkatauhan sa kanya. Ano man, alam kong palagi kang nagbabago at nararamdamang magulo dahil sa bagay tungkol kay Lola at sa iyong ama, gayunpaman, sa wakas natapos na ang lahat. Narinig iyon, mahigpit na kinuyom ni Chester ang kanyang mga kamao na may isang mabigat na tango. Nararamdaman na tinapik siya ni Gerald sa balikat, tinanong ni Chester. Ano ang susunod na dapat nating gawin, G. Crawford? Sa gayon, dahil alam ni Dr. Mab si Master Knuckle na sa kabilang banda, ay alam ang tungkol sa kasaysayan ng pamilyang Gunter, nais kong bisitahin siya. Ang Gunters ay isang napaka-misteryosong pamilya at tila medyo alam nila ang tungkol sa babaeng nakaputi. Bago nawala si Yumi, alam kong tinatangka niya ring hanapin ang babaeng nakaputi din. Ano man, kahit na ang hari ng palasyo ng karagatan ay nawasak, nalaman kong kakaiba na wala sa aking mga tauhan ang nakahanap ng bangkay ni Yumi kahit na sa mahabang panahon. Nakarating ka ba sa aking kinukuha? Sabi ni Gerald. Ginagawa ko, G. Crawford. Pinaghihinalaan mo na malaki ang posibilidad na ang Celestial Lady ay dinala sa Gunter Manor, tama? Sagot ni Chester sabay tango. Bingo! Gayon din, dapat kang tumuon sa pamamahinga upang pagalingin ang iyong mga pinsala sa mga susunod na araw. Sabi ni Gerald habang huminga ng malalim. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang bumalik ang kanyang buhok sa normal na kulay nito at nagsimulang mawala din ang lila na mist na nakapalibot sa kanya. Malayang makontrol ang lahat ng ito ay patunay na si Gerald ay nakakuha ng pangunahing pagpapabuti sa kanyang panloob na lakas pagkatapos sumailalim sa bautismo ng langit. Mabilis sa susunod na araw, mahahanap ang Master Knuckle na nagbibigay ng isang panayam sa mga donasyong kawang-gawa sa isang malaking auditorium sa loob ng Mayberry City. Dahil si Master Knuckle ay isang napakasikat na tao sa Weston, lahat ay napuno ng kaguluhan mula sa kanyang presensya lamang. Maraming kabataan ang nasa loob ng karamihan ng tao mula nang lumaki sila na sumusunod sa patnubay at payo ni Master Knuckle. Habang si Jace ay paunang nagplano para kay Master Knuckle na personal na lumapit upang makilala si Gerald, tinanggihan ni Gerald ang panukala. Kung sa bagay, ayaw niya na baguhin ni Master Knuckle ang kanyang schedule dahil sa kanya. Ano pa, maraming tao ang matagal nang naghahanda para sa donasyong ito. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan na gagamitin ni Gerald ang kanyang impluensya upang pilitin si Master Knuckle na kanselahin ang kanyang panayam dahil lamang sa kanya. Naghihintay ng 1 o 2 na oras ay wala kay Gerald. Dahil sa desisyong iyon, binalak ni Gerald na maghintay sa auditorium para matapos si Master Knuckle sa kanyang panayam. Habang papasok siya sa gusali, naramdaman niyang may tumapik sa balikat niya bago marinig na sinabi ng mga ito, Gerald. Kabanata 1275. Paglingon ko upang tingnan kung sino ito, nagulat si Gerald nang makita si Noemi doon. Sa pag-iisip sa likod, hindi niya siya nakita sa mga araw. Ano ang ginagawa mo rito, Naomi? Tanong ni Gerald. Sa gayon, si Master Knuckle ay nagbibigay ng isang panayam ngayon at responsable ako sa pamumuno sa pinakahuhusay na mag-aaral sa aming baitang na lumahok dito. At ano naman sa'yo, maaaring maging interesado ka rin sa mga ganitong lektura. Sagot ni Noemi habang nakatingin kay Gerald. Ang pagkikita kay Gerald ay palaging isang kaaya-ayang sorpresa para kay Noemi. Sa katunayan, tuwing wala siyang tulog na gabi, laging gusto ni Noemi na tawagan si Gerald upang tingnan kung ano ang kalagayan niya at itanong kung kumusta siya nitong mga nagdaang araw. Hindi talaga siya ganoong ka-up-to-date sa kanya. Pagkatapos ng lahat, aktibong sinusubukan ni Noemi na iwasan siya dahil ayaw niyang mapunta sa huli ang pagkahulog kay Gerald. Mismong si Gerald ang may kamalayan sa damdamin ni Noemi para sa kanya. Sa kabila ng pagkakaalam nito, alam din ni Noemi na si Gerald ay buong tapat kay Mila. Walang makakaapekto sa kanyang paraan sa paghanap sa kanya at hindi siya kailanman gagaantay sa nararamdaman ng iba sa kanya. Siya ay simpleng hindi interesado sa anumang iba pang mga kalakip bukod sa kanya at ni Mila. Kahit na ganun, alam ni Noemi na sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi siya makakaya sumuko lamang sa pag-asang makakasama niya ito. Dahil dito, palagi siyang nakahanda na pumunta kahit saan man magtungo si Gerald. Hindi talaga. Narito ako upang talakayin ang ilang mga bagay sa Master Knuckle.
Sinabi ni Gerald hindi naramdaman ang pangangailangan na itago ang katotohanan kay Noemi. Dahil naging isang pagkakataon lamang para sa kanila na magkabalikan ngayon, pareho silang nagpatuloy sa pakikipag-chat habang naglalakad papasok sa auditorium upang maghanap ng mga pwesto. Hindi nagtagal bago biglang nagring ang cellphone ni Gerald. Nang makita na ito ay isang tawag mula kay Jace, kinuha muna ni Gerald bago magtanong, ano ang mali, Dr. Mab? Well, Tagapangulo Dixon Harrell, ang tagapag-ayos ng kaganapang ito, hinahanap ang iyong presensya dito ngayon na napakahalaga. Dahil dito, nagayos siya ng mga VIP na upuan para pareho kayo ni Master Knuckle. Sa pag-iisip na iyon, tumatawag ako upang tanungin kung nais mong lumapit sa mga pwesto sa VIP ngayon. Sagot ni Jace na may chuckle. Hindi na kailangan iyon. May kasama akong kaibigan ngayon, kita mo. Ang kailangan ko lang ay magayos ka ng isang pribadong pagpupulong para sa akin kasama si Master Knuckle kapag tapos na siya sa kanyang panayam. Salamat sa gulo. Nakangiting sabi ni Gerald. Roger G. Crawford. Sagot ni Jace. Talagang hinahangaan ng doktor si Gerald kaya isang karangalan para sa kanya na matulungan siya. Hindi alintana, pagkatapos ay lumingon si Jace kay Dixon na hinihimas ang kanyang mga kamay upang kalmeyan ang kanyang kaba sa buong oras na ito bago umiling na medyo nagsisisi. Nang makita iyon, pinahid ni Dixon ang pawis sa noo, medyo nadismaya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napalampas na pagkakataon para makilala niya si G. Crawford. Damn it! Nakatingin kay Gerald pagkatapos silang pareho ay nakaupo sa tabi ng kanyang mga estudyante, tinanong ni Noemi, maaari ka bang maging abala? Kung ikaw, dapat kang sumama muna. Kahit na sinabi niya iyan, si Noemi ay matapat na nag-aalala ng kaunti na talaga siyang abala at kailangan niyang umalis muli sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad para sa kanya, simpleng ngumiti si Gerald bago sumagot ng not in the least. Sa pamamagitan nito, pareho silang nagpatuloy sa pakikipag-chat habang hinihintay nila ang pagsisimula ng lektura. Dahil ang pansin ni Noemi ay nakatuon kay Gerald, hindi niya namalaya na ang ilan sa mga lalaking estudyante ay tumatakbo sa likuran niya, bigla na lang narinig ang isang malakas na clatter. Mahalaga, ang isa sa mga lalaki ay tumatakbo pagkatapos ng isa pa upang subukang kunin ang kanyang cellphone. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi sinasadyang nasagasaan niya ang isang waiter na sanhi ng pagkatalo ng tray ng alak sa kamay ng waiter. Habang nag-iisa lamang iyon ay hindi magre-resulta sa malaking issue, nagkataon na ang isang magandang babae, na nakalok ang mga braso kasama ang isang nasa edad na lalaki, ay lumalakad sa tagapagsilbi sa oras na iyon, na nagre-resulta sa pulang alak na nagbuhos sa lahat sa kanyang katawan. Kasunod nito, agad na sumigaw ang babae sa galit. Sino mang dumadalaw sa gayong mga dakilang kaganapan ay tiyak na magbihis upang mapahanga dahil ang mga kaganapan na tulad nito ay perpektong pagkakataon para lumiwanag sila. Sa pag-iisip na iyon, lubos na naiintindihan ang kanyang galit at kahihiyan. Kung sa bagay, ang damit niya ngayon ay basang-basa na ng pulang alak. Humihingi ako ng pasensya. Sumigaw ang estudyanteng lalaki na hindi sinasadyang sanhi ng lahat ng ito, labis na kinakabahan. Bago pa siya makapagsalita ng isang salita, gayunpaman, kaagad siyang sinalubong ng isang mahigpit na sampal. Habang ang babae ay nakatingin sa batang lalaki na tulala, pagkatapos ay umungal siya, sa palagay mo ba ang paghingi ng tawad ay gagawing maayos ang lahat? Pulag ka ba o ano? Panipi. Kabanata 1276. Hindi sinasadya ni. Sagot ng lalaking estudyante na nararamdaman pa rin ang sakit ng sampal. Naturally, ang malakas na babae ay nakalap ng pansin ng maraming tao, at ang mag-aaral ay agad na nakadama ng labis na napahiya sa napakaraming tao na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mag-aaral ay sapat na matalino upang sabihin na hindi niya kayang pukawin sila. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila mukhang labis na mayaman. Sa pag-iisip na iyon, maaari lamang niyang ipagpatuloy ang pag-utal sa kahihiyan. Hindi mo sinasadya. Well, syempre hindi mo ginawa, ngunit ang asawa ko ay nalunod pa sa alak, hindi ba? Maliban kung sasabihin mo sa akin na pinlano mo ang lahat ng ito. Ungol ng asawa ng babae habang sinipa niya agad ang bata sa tiyan. Kahit na mula sa isang tingin, lahat ay maaaring sabihin na ang kanyang asawa ay hindi isang tao na dapat nilang pukawin. Sa pag-iisip na iyon, ang lahat ay nakatingin lamang sa bata ng malungkot habang siya ay lumuluha matapos na masipa sa medyo malayo. Manalo ka. Ipapaalam ko sa iyo na ang damit na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 dolyar. Ngayon hindi ko na ito maisusuot. Mas mabuti mong pagbayaran mo ako, boy. Malamig na sambat ng dalaga. Hindi ako galing sa isang mayamang pamilya. Sumagot ang batang lalaki, labis na kinilabutan. Kung gayon ano ang kagaya ng ginagawa dito sa napakahusay na pagpapaandar. Naiinis sa akin na maging sa pagkakaroon ng tulad ng isang nakakaawa na pagkakamali tulad mo.
Kinutya ang babae bago pinagpatuloy ang pagsampal sa mukha nito. Ang mag-aaral mismo ay hindi naglakas loob na labanan o ipakita ang anumang paglaban habang tumulo ang luha sa pisngi dahil sa tuloy-tuloy na sampal na natatanggap niya. Tuldok-tuldok. Dahil nasasaksihan ngayon ng kanyang mga kamag-aral ang lahat ng larong ito, ang ilan sa mga babaeng kaibigan ng bata ay mabilis na tumakbo kay Noemi bago iulat, Miss Milton. Pinapalo si Huxley. Ano? Tandang padamdam panipi. Sabi ni Naomi nang agad siyang lumingon upang tingnan kung anong nangyayari. Sa kanyang pagkadismaya, agad siyang sinalubong ng paningin ng maraming tao sa paligid ng kanyang umiiyak na mag-aaral, si Huxley Loman, habang patuloy na hinahampas ng ilang babae ang kanyang mukha. Si Huxley mismo ay mahigpit na nakakuyom ng mga kamao, bumaba ang kanyang ulo habang patuloy ang pagluha ng luha sa pisngi. Please, tigilan mo na siya. Kahit na may problema, hindi ba mapag-uusapan ng maayos ang mga bagay? Tandang padamdam. Sigaw ni Naomi nang agad siyang sumugod kay Huxley bago siya hinimok na tumayo sa likuran niya. Sa mga oras na iyon kahit na ang ibang mag-aaral na una nang humawak ng cellphone ni Huxley upang makipaglaro sa kanya ay gulat na gulat. Totoong hindi nila inaasahan ang kanilang aksyon na magiging sanhi ng napakalaking tanawin. Kahit na si Huxley ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya, siya ay isang matapat na batang lalaki na nag-aral at nagsumikap. Sa pag-iisip na iyon, nang mapansin na ang kanyang iba pang mag-aaral ay nakatayo lamang doon na may hawak na telepono ni Huxley, madaling mahulaan ni Noemi na sila ay naglalaro lamang bago ang lahat ng ito nangyari. Anuman ang ikalawang si Noemi at ang mga mata ng babaeng iyon ay nagtama, pareho silang agad na natigilan. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Naomi Milton. Zyla Weiser. Sa isang panunuya, kinutya ng mayamang babae, kung natatandaan ko ng tama, pumasok ka sa Mayberry University pagkatapos nating magtapos sa high school, tama ba? Paano ka napunta sa pagiging isang guro lamang noon? Kung hindi ito maliwanag na kapwa sila ay pamilyar sa isa't isa, tiyak na kinumpirma ito ng panlalait ni Zyla. Ang ilang mga tao ay ganito lang. Ipinagpalagay lamang nila na sila ay nakahihigit sa iba dahil lamang sa sila ay mayaman at may mas maraming material na pag-aari. Iyon ba talaga ang importanteng bagay ngayon? Ano man ang kaso, paano ka nasaktan ng Huxley? Bakit mo siya sinampal ng masama? Sagot ni Naomi na alam ang ugali at pagkatao ni Zyla. Dagdag nito sa katotohanan palagi niyang pinapahiya ang kanyang estudyante, ang galit na si Noemi ay hindi talaga mapakali na makipag-usap sa kanya. Ang batang iyon ay nagbuhos ng pulang alak sa buong mahal kong damit. Sa palagay ba niya ay maaari siyang lumapit sa pag-play ng kabayaran? Sukli ni Zyla. Ang kabayaran ay isang isyu sa pera. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Bakit mo siya sinaktan ng masama dahil lang doon? Sigaw ni Noemi habang galit na nakatingin kay Zyla. Narinig ang matuwid na salita ni Noemi, agad na nagulat si Zyla. Siyempre, ang sinabi ni Noemi ay tama tungkol sa kabayaran na isang hiwalay na issue. Sa totoo lang, sinampal lamang ni Zyla si Huxley mula nang gusto niyang magpakitang gilas at patunayan sa iba kung gaano siya kahusay sa kanya. Ngayon na tinanong siya ni Noemi sa ganitong paraan, gayunpaman, hindi mapigilan ni Zyla na makaramdam ng bahagyang pagkakasala. Napagtanto na ang lahat ngayon ay nakatingin sa kanya at naghihintay para sa kanyang tugon, ang nag-aalalang Zyla ay mabilis na ginawang galit iyon pagkabalisa habang nakakataas ang balikat na nakataas ang magkabilang braso, bago sabihin, sasaktan ko siya kung gugustuhin ko. Ano ang gagawin mo tungkol doon? Tulad ng kung nagpapahiwatig, ang asawa ni Zyla ay tumingin sa kanyang relo ng Rolex bago ituwid ang kanyang suit at humakbang nang masabi niya, ang pangalan ko ay Zadie Lavington, at ako ay bago pa niya natapos ang kanyang pangungusap, biglang naramdaman ni Zadie ang isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Ang lakas ng sampal ay napakahirap na sa oras na napagtanto niya na siya ay lumilipad patagilid, natamba ng lalaki ang kahit isang dosenang mesa. Naturally na-shock ang maraming tao at ang ilan sa kanila ay nagsisigawan pa. Ang sampal, syempre, si Gerald na hindi na nakatiis pa sa mag-asawa. Sa kanyang natahimik na estado, lumingon si Zyla sa kanyang nasaktan at naguguluhan na asawa na naglalaway na ng ilang sirang ngipin. Mabilis na pag-snap palabas nito, bumalik siya upang tignan si Gerald, galit sa kanyang mga mata habang sinabi niya, ikaw. Nililigawan mo ba ang kamatayan o ano? Bakit mo sinaktan ang asawa ko? Sa pagtingin sa babaeng hindi masisiyahan, simpleng sinabi ni Gerald na bakit ko siya sinaktan. Sa totoo lang hindi ko gusto ang katotohanan na ang kanyang apelyido ay Lavington sa halip na Ziegler. Gumagawa ng kasing kahulugan ng iyong pangangatuwiran sa pagsampal sa batang iyon ng maraming beses, hindi. Kabanata 1277. Ikaw. Si Zyla ay sobrang galit at naramdaman niya na parang sisubog siya sa galit kahit anong segundo. Anong hindi makatuwirang tao?
Tinitiyak na bigyan ng babala ang mga paningin sa kapwa Gerald at Noemi pagkatapos ay nagmamadaling lumapit sa panig ng nasa katanghali ang lalaki habang sumisigaw, "Asawa! Asawa, ayos ka lang ba?" Bagaman duguan ang kanyang bibig, may malay pa rin si Zadie dahil hindi talaga ginamit ni Gerald ang ganoong lakas upang sampilan siya. Anuman ang tao ngayon ay nagtatampo sa galit habang siya ay masungit na umuungal, "Tawagin mo si Chairman Harrell, agad na agad. At huwag hayaang makatakas ang batang iyon. Pinapatay ko siya kung ito ang huli kong ginagawa." Narinig iyon, agad na nagsimulang tumawag sa telepono si Zyla. Habang ginagawa niya iyon, ang mga mula sa karamihan ay nagbubulungan na sa kanilang sarili. Sabihin ang napalo. Siya si G. Lavington, tama. Si G. Lavington mula sa Dakota Real Estate Inc. Sa totoo lang, alam ng lahat kung gaano kalupit si G. Lavington. Hindi lamang siya nakikipag-ugnay sa pagpapaunlad ng real estate, ngunit siya rin ang pinsan ni Chairman Harrell. Pa rin, upang isipin na ang binata ay talagang hit sa kanya dahil lamang sa pinalo ng asawa ni G. Lavington ang mahirap na mag-aaral na iyon. Kung ano man ang kaso, siguradong lahat para sa kanya. Walang paraan na makakalabas siya sa sitwasyong ito nang hindi nasasaktan. Habang maraming tao sa karamihan ng tao ang bumuntong hininga na may pakikiramay kay Gerald, maraming iba pa ang nasasabik na panoorin kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi nagtagal bago lumakas ang mga bulong. Ito ay dahil ang isa pang nasa katanghaliang lalaki ay makikita na naglalakad kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Alam na ng lahat ng naroroon kung sino siya. Siya si Dixon Harrell, ang hari ng pagpapaunlad ng real estate. Ano ang nangyayari sa mundo dito? Tinanong ni Dixon sa isang nanginginig na boses habang siya ay lumingon upang tignan kung gaano kabuti ang napagtripan ni G. Lavington. Sa isang paraan, ang pagtrato kay Lavington na katulad nito ay katumbas ng pagkapahiya rin kay Dixon. Sa pag-iisip na iyon, upang isipin na mayroong talagang isang tao na talagang may pangahas na hindi bibigyan siya ng mukha. Ang nasabing tao ay maaaring humihingi lamang ng kamatayan. Napansin ang kanyang presensya, mabilis na tumakbo si Zyla kay Dixon at sinabi sa kanya ang lahat. Kapag tapos na siya, pagkatapos ay nag-cross arm siya habang naglalakad palapit kay Noemi na may pang-iinis. "Hindi ka ba nagsasalita o kaya, nang matuwid ilang sandali lamang ang nakakaraan, Naomi? Halika, ipakita sa akin kung gaano ka kahusay ngayon." Pagkutsa ni Zyla habang nakatitig ng masigla si Zyla. "Para kayong pareho. Aalamin ko kung saan kayo nakatira mamaya at sisiguraduhin kong ang iyong buong pamilya ay nagdurusa bilang isang resulta ng iyong mga aksyon." Idinagdag ang malaswang babae sa isang malakas na boses na parang sinusubukan niya lalo na kumbansihin ang lahat kung sino ang nakahihigit. Nagsilbi din itong babala para sa iba na huwag ng manggahas na masaktan siya. Nang marinig iyon, labis na kinilabutan ng bata na ang kanyang mga binti ay agad na nagsimulang manginig. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang si Zyla ang magbibigay sa kanya ng gulo, ngunit hinahabol din niya ang kanyang pamilya. Kahit sino ay magiging takot matapos marinig iyon. "Kaya't ikaw ay sapat na matapang upang maabot ang isang tao sa aking site, Ham. Sa palagay ko talagang nagsawa ka na sa pamumuhay." Sinabi ni Dixon, galit na sumasalamin sa kanyang mga mata. Ngunit siya ang unang tumama sa aking mag-aaral. Pabalang nasagot ni Noemi. Tiyak na hindi lamang makikinig si Dixon sa kalahati ng kwento ni Zyla, tama. Siya ba ay tunay na kikilos ng hindi makatuwiran sa harap ng maraming tao? Nasaan ang estudyanteng tinamaan niya? Sabihin mo sa akin, tama ang instant na ito. Utos ni Dixon. Pinapanood na ang mga mata ng lahat ay tumingin upang tingnan ang batang pinag-uusapan, dahan-dahang lumapit sa kanya si Dixon. Tuldok-tuldok, bago siya bigyan ng isang mahigpit na sampal. Ito ay natural na lampas sa inaasahan ng sinuman. Upang isipin na sa halip na gawin ang tama, pinili lamang ni Dixon na sampilan pa ang mag-aaral. Ang sampal mismo ay napakahirap na agad na nahulog sa sahig si Huxley. Sinampal ba niya siya ng ganoon? Kinutya ni Dixon habang nakatingin sa mata ni Noemi. "Panipi, tuldok-tuldok-tuldok. Why ikaw? Ikaw," sabi ni Noemi na ngayon ay sobrang galit na namumutla ang mukha. "Manalo ka. Ipapaalam ko sa iyo na ako ang tagapag-ayos ng host sa kaganapan ngayon. Habang hindi ko nais na pahirapan ang mga bagay sa iyo, ang awa ay nakalaan lamang para sa mga hindi nagdudulot ng kaguluhan sa aking site, at nakagawa ka na ng sapat na gulo sa isang araw. Ano ang gagawin? Tuldok-tuldok. Ham. Paano ito? Maaari mong tawagan ang lahat ng mga miyembro ng iyong pamilya upang lumuhod sa harap ng aking pinsan at humingi ng kapatawaran. Kung magtagumpay ka dyan, pakakawalan ko kayong lahat." Malamig na sagot ni Dixon. Nang marinig iyon, ang mga mula sa karamihan ay agad na nagsimulang bulong muli sa kanilang sarili. Si Chairman Harrell ay palaging isang nangingibabaw na tao. Kailanman maganap ang isang issue, hindi lamang siya nagtatarget ng isang solong tao.
Sa halip, habulin niya ang kanilang buong pamilya. Siya ay labis na walang awa. Ang mga taong iyon ay tiyak na tapos na. Miss Milton, umalis na tayo. Kabanata 1278. Si Huxley ay umiiyak kahit mas mahirap kaysa dati, lubos na kinilabutan tungkol sa kapalaran niya at ng kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya ay hindi lahat ng mahusay na gawin sa una at alam niya sa isang katotohanan na hindi madali para sa kanyang mga magulang na magsumikap at suportahan ang pamilya. Ngunit narito si Chairman Harrell. Pag-order para sa kanyang mga magulang na lumapit at lumuhod sa harap ni G. Lavington. Ang batang lalaki ay maaari lamang manginig sa takot habang ang pakiramdam ng kawalan ng lakas ay sumilip sa kanya. Umalis ka na. Sa totoo lang iniisip mong madali mong iwan iyon. Ipapaalam ko sa iyo na malapit nang magsimula ang komperensya kaya mas mabuti mong huwag mong ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng aking oras. Gayon din, kailangan mong tawagan kaagad ang lahat ng mga namumuno mula sa iyong paaralan pati na rin ang lahat ng mga miyembro ng iyong pamilya. Nangangahas na sakta ng pinsan ko. Binibigyan mo ako ng tamang paliwanag para sa lahat ng ito kung nais mong umalis. Kinutya ni Dixon na sobrang may sensinang pagdating sa mga bagay na katulad nito. Ang iba pang mga mag-aaral ay takot na wala sa kanila ang naglakas loob na huminga ng napakalakas. Ito ay naging isang malaking issue. Sa wakas nakuha mo na ba ito, Naomi? Bagaman mahusay na kumilos ng lahat ng matuwid at lahat, dapat mo ring malaman na may ilang mga tao sa labas ng iyong liga na hindi mo dapat pukawin. Idineklarang Zyla partikular na malakas, tumawid pa rin ang kanyang mga braso. Iwanan mo sila. Kung talagang nais mong lumapit ang mga tao, hihilingin ko lang sa aking pamilya na lumapit sa halip. Sabi ni Gerald habang malamig na nakatingin kay Dixon. Si Gerald ay matapat na hindi nagpaplano na magdulot ng anumang kaguluhan sa una. Paimpal niyang nais na turuan ng leksyon si Zyla at ang asawa nito. Gayunpaman, dahil malinaw na sinusubukan ng isang tao na gawing isang pangunahing issue, hindi laban si Gerald sa pagpapakita ng pakikitungo sa kanila ng mahirap na paraan. Narinig ang mga nakakainis na salita ni Gerald at nakikita kung gaano siya kasmag, siya ay pasimpleng nginisyan, mabuti nga. Inaasahan kong lumapit ang iyong pamilya sa halip. Tingnan natin kung gaano ka kahusay. Sa pamamagitan nito, nagsimulang tumawag sa telepono si Gerald, makalipas ang 10 minuto mamaya nang lumitaw ang maraming mamahaling mga awarang auto bago ang auditorium. Habang nagtataka ang lahat kung sino ang dumating, ang kanilang tanong ay mabilis na nasagot ng maraming makapangyarihang at mayayamang negosyante sa Mayberry ang lumabas mula sa mga individual na sasakyan. Si Chairman Lyle. Sabi ni Dixon na laking gulat na gulat niya sa takot. Si Zyla mismo ang bumagsak ng kanyang panga, lubos na natulala sa paglipas ng mga pangyayari. Paglingon kay Gerald, nakita ni Dixon na nagsubo na siya. Ang taong ito, sino ang impyerno? Sinulyapan ulit si Dixon pagkatapos ay nginisya ni Gerald, aba, narito na sila. Bakit hindi ka magtungo upang makipag-usap sa kanila? Kaya ito ba ang taong nagdamdam sa iyo, G. Crawford? Sabi ni Zack habang naglalakad palapit sa grupo. Narinig ng pangalawang Dixon ang pangalang iyon, halos mabasa niya ang kanyang sarili. Ang impyerno, G. Crawford. Sa pag-iisip, sinabi ni Dr. Mab na narito na si G. Crawford. Tuldok-tuldok. Sa katunayan, naalala ni Dixon na inimbitahan pa niya si Gerald na umupo sa kanya sa lugar ng VIP. Ang isiping ang taong nasaktan niya ay walang iba kundi si G. Crawford sa laman. Sa puntong ito, laking gulat ni Dixon na hindi niya mahuli ang sarili niyang hininga. Tulad ng para sa iba pa na nakatayo sa paligid na nasasaksihan ng lahat, mabilis sila at magalang tumabi sa pangalawa na alam nila kung sino talaga si Gerald. Si Gerald mismo ang simpleng pinangunahan si Noemi at ang natitirang mga mag-aaral na bumalik sa kanilang paunang upuan. Sa panunood ng pagkakaupo ng grupo, ang kinilabutan na si Zyla ay nagsabi, "Ti akalain na ang lalaking iyon ay talagang si G. Crawford." Sino ang nakakaalam na si Naomi ay may isang malakas na taong sumusuporta sa kanya? Tandang padamdam. Bago pa siya makapagsalita ng isang salita, sinampal siya ni Dixon ng tama sa mukha. Ikaw bitch. Napasama mo talaga ako sa matinding kaguluhan sa oras na ito. Umungalang nakakahiyang Dixon na sobrang galit, pakiramdam na kaya niyang patayin si Zyla dito mismo at ngayon. Kahit na alam nilang lahat na ito ay simpleng menor de edad para kay Gerald. Ano man ang kaso, alam na ni Dixon kung anong uri ng pagtatapos ang kakaharapin niya. Kahit na si Dixon ay nanatiling laking gulat ng lahat ng ito sa loob ng ilang sandali, nagpatuloy lamang ang komperensya bilang plano. Mabilis sa 2 oras mamaya, si Jace na tiyak na narinig ang tungkol sa lahat ng nangyari, ay mabilis na tumakbo kay Gerald bago sabihin, humihingi ako ng paumanhin, G. Crawford. Upang isipin na halos nagdusa ka ng kawalan ng katarungan. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Gayunpaman, ang Dixon Harrell na iyon.
Talagang hinihiling niya ito. Ayos lang. Ang sitwasyon ay naayos na rin. Pinag-uusapan kung alin, nakipag-ayos ka ba kay Master Knuckle? Tanong ni Gerald. Meron akong. Kasalukuyan kanyang hinihintay sa isang pribadong silid, G. Crawford. Pumunta talaga ako para lang maihatid kita sa kanya. Sagot ni Jace. Kabanata 1279. Matapos maglakad ng kaunti, pareho silang nakarating sa pribadong silid na pinag-uusapan. Pagpasok sa loob, kapwa nila nakita si Master Knuckle na nakaupo na naka-crossleg at nakapikit ang mga mata sa tabi ng isang burner ng insenso, tila nagmumuni-muni. Nang marinig ang mga yapat ni na Gerald at Jace, binuksan ni Master Knuckle ang kanyang mga mata bago batiin, narito ka, G. Crawford. Walang pag-aksaya ng oras, simpleng sagot ni Gerald sa pagbati bago dumiretso sa negosyo. Mismong si Jace ay binigyan na si Master Knuckle ng mabilis na pag-rundown kung ano ang narito ngayon ni Gerald. Mula sa naintindihan ni Master Knuckle, nilayo ni Gerald na alamin kung nasaan ang sinaunang lungsod. Handa si Master Knuckle na bigyan ng isang madla kay Gerald dahil hindi lamang si Gerald ang gumawa ng napakalaking donasyon para sa kanyang komperensya sa oras na ito, ngunit narinig din niya, mula kay Jace, na naisave ni Gerald ang buhay ng lahat ng mga sanggol. Sa pag-iisip na iyon, matapat na may respeto si Master Knuckle kay Gerald. Totoo na alam ko kung nasaan ang sinaunang lungsod. Sa katunayan, minsan akong nagpunta doon kasama ang isang guro ko na sa kasamaang palad ay wala na rito. Gayunpaman, ang aking karanasan doon noon ay malalim na naka-embed sa aking isipan hanggang sa araw na ito. Sabi ni Master Knuckle habang humihigop ng maliit na tsaa. Ang kanyang ekspresyon tulad ng paggunita niya ay nagmungkahi na ang alaala ay isang nakakaganyak. Kasunod nito, tiningnan niya si Gerald nang nakangiti bago nagtanong, siguro kung interesado ka bang makinig sa aking kwento, G. Crawford. Sa lahat ng paraan, mangyaring ibahagi ang iyong kwento, Master Knuckle. Sagot ni Gerald sabay tango. Narinig iyon, nagsimulang sabihin ni Master Knuckle ang isang kwentong naganap mga 40 taon na ang nakalilipas. Sa panahong iyon, nasa edad 20 si Knuckle nang sundin niya ang kanyang guro, si Master Berenzilts, papunta sa sinaunang lungsod matapos makatanggap ng paanyaya mula sa isang misteryosong pamilya upang tulungan maliwanagan ang isang matandang tagabigay na may mabibigat na kaisipang bumibigat sa kanyang isipan. Ang sinaunang lungsod mismo ay isang maliit na lungsod na matatagpuan sa loob ng isang mystifying bundok, at ang mga naninirahan dito ay ihiwalay mula sa mundo para sa maraming mga henerasyon na walang sinuman ang naglakas loob na pumunta doon upang maging sanhi ng anumang gulo. Matapos ang pagkakaroon ng libu-libong taon, ito ay isang lungsod na puno ng walang katapusang mga lihim at misteryo. Kahit na mula sa sinaunang panahon, napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol sa lungsod, at mas kaunti pa ang mga nakipag-usap sa mga naninirahan sa loob nito. Ang master ni Master Knuckle ay isa sa kaunting maswerteng malaman tungkol dito. Anuman pagdating sa paanan ng bundok, kapwa sila nakatagpo ng isang binata na papatayin ng 10 binata at kababaihan. Nang maglaon ay nalaman nila na ang malupit na tao ay patuloy na sinusubukan na pilitin ang mga Gunters na lumabas at ipakita ang kanilang mga sarili, gaano man siya kabutihan. Sa katunayan, sa puntong iyon pinatay na niya ang maraming tao mula sa kalapit na mga nayon mula nang ang mga Gunters ay patuloy na tumanggi na makita siya. Mula sa katotohanan iyon lamang kitang-kita na napakahusay din niya sa pekona. Bumabalik sa una nilang pagkakita sa kanya, pinigilan siya ng Panginoon ni Knuckle na patayin sila sa tamang panahon. Gayunpaman, ang malupit na tao ay lubos na may kasanayan, at ipinaglaban siya ng kanyang Panginoon sa loob ng isang buong araw at gabi bago tuluyang mapangasiwaan ang lalaki. Nang mapagtanto kung ilan na ang mga pinatay na niya, nais na patayin din siya ng Panginoon ni Knuckle upang mabayaran siya sa kanyang mga kilos. Gayunman, nakiusap ang binata sa Panginoon ni Knuckle na iligtas ang kanyang buhay, na sinasabing wala siyang pagpipilian kundi gawin ang lahat ng ito dahil nais niyang gumanti. Matapos ang patuloy na pagmamakaawa, ang puso ng master ni Knuckle ay kalaunan ay lumambot. Nangako siya pagkatapos na itatabi ang buhay ng malupit sa ngayon, inuutos sa kanya na sundan kami ni Knuckle sa bundok. Sa panahong iyon, naisip nila na kapag nakipag-ugnay sila sa mga Gunters, makukuha nila ang katotohanan sa bagay na ito. Sa totoo lang, tatapusin lamang ng Panginoon ni Knuckle ang buhay ng binatang iyon kung siya ay tunay na masama. Matapos magpasalamat ng paulit-ulit sa kanyang Panginoon, nangako ang binata na magtatayo ng isang kahangahangang monasteryo para sa kanya. Kahit na siya ay tila sobrang yaman, natapos pa rin ng Panginoon ni Knuckle na ibalik ang alok. Magkakasabay sa paglalakbay sa kalsada, lahat silang tatlo ay kalaunan nakarating sa sinaunang lungsod. Hindi naman siya maaaring palihim na nagal araw laban sa iyong Panginoon upang makapasok lamang sa sinaunang lungsod, tama ba? Tandang pananong panipi, takang tanong ni Gerald. Scheme. Ganap na niloko niya tayo, iyon ang ginawa niya. Sagot ni Master Knuckle na may mapait na ngiti habang umiling.
Bilang ito ay ang binata ay naging napakalakas kahit na mas malakas kaysa sa master ni Knuckle. Gayunpaman siya ay mahusay din sa pagtatago ng kanyang sariling lakas. Ito ang dahilan kung bakit ipinalagay ng master ng Knuckle na hindi siya magkakaroon ng anumang problema sa pag-subdom sa kanya muli kung nagsimula siyang umarte. Anuman, nasabi ng binata na kapwa siya at ang kanyang Panginoon ay tinungo upang makilala ang mga Gaunters dahil napagtanto niya na nakatanggap sila ng isang paanyaya mula sa pamilyang iyon. Sa pag-iisip na iyon, sinadya niyang mawala sa Panginoon ni Knuckle upang makiusap siya ng awa sa kanyang Panginoon. Ginagawa niya ang lahat ng ito mula nang siya ay malakas, hindi siya makakalapit sa Gaunters. Alinmang paraan, gabi na nang pumasok sila sa sinaunang lungsod. Matapos maglakad sandali, biglang inilantad ng binata ang kanyang totoong kalikasan at sinimulang patayin ang mga Gaunters na tumanggap sa kanila. Naturally, nakita ito ng Panginoon ng pangalawang Knuckle, tinangka niya agad na lupain muli ang binata. Nako, ang kanyang Panginoon ay hindi tugma para sa kanya. Kabanata 1280. Ang master ng Knuckle ay desperadong tinangka upang ipagtanggol ang Knuckle sa oras na iyon kahit na iniutos siya na tumakas sa Gaunter Manor upang humingi ng kanlungan at tumawag para sa tulong. Sa puntong iyon, ang binata ay pumatay na sa 18 katao nang hindi man lang pinagpawisan. Mabilis na nalaman ni Knuckle at ng kanyang Panginoon na marunong din siyang gumamit ng itim na mahika. Tila nagmula ang kanyang mahika mula sa isang kakatwang mukhang bulaklak na hawak niya sa kanyang kamay. Minsan pagkatapos magsimulang tumakbo si Knuckle, naabutan siya ng binata at kahit papaano ay naitatak ang bulaklak sa kanyang dibdib. Kagad pagkatapos na nangyari iyon, Knuckle ay nadama na parang ang kanyang kaluluwa ay napupunit at isang pagkahilo spell agad swept sa pamamagitan ng kanyang buong katawan. Kahit na alam ni Knuckle na hindi niya papayagang bumagsak sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, hinihintay pa rin ng kanyang Panginoon ang natitirang mga Gaunters na lumapit at iligtas siya. Sa pamamagitan nito, nagnisi ang ngipin ni Knuckle at nagpatuloy sa paggapang habang nakikinig siya sa halos walang katapusang hiyawan ng mga namamatay sa likuran niya. Siya ay sobrang sumisindek malakas. Wala sa kanila ang malapit sa kalaban niya. Matapos ang mahabang pag-crawl sa paglaon nakarating si Knuckle sa Gaunter Manor. Sa kabuuan ng kanyang pag-crawl doon, gayunpaman, ang talulot ng bulaklak na naitatak sa kanyang dibdib ay tila tuloy-tuloy nagmamaulat sa kanyang kaluluwa kung may katuturan iyon. Alinmang paraan, nadama ni Knuckle na parang ang lahat ng kanyang lakas ay nawasak sa puntong iyon. Sa kabutihang palad, napansin siya ni Lady Gaunter at ng ilan pa at mabilis silang tumakbo sa labas ng kanilang manor. Gayunpaman, hindi alam ni Knuckle, ang binata na nalubog na sa sariwang dugo ay naabutan na niya noon. Sa madaling salita, nakatayo din siya sa harap mismo ng Gaunter Manor. Kahit na si Knuckle ay malapit ng walang malay sa oras na iyon, naririnig pa rin niya ang binata na hinihiling sa mga Gaunters na bigyan siya ng isang bagay. Tuldok-tuldok. Ang mga Gaunters mismo ay tila may isang laban sa kanya at kalaunan, ang parehong partido ay nagsimulang mag-away. Nang magising muli si Knuckle, narinig niya mula sa isa sa mga lingkod ng pamilyang Gaunter na natalo ang binata. Matapos may selyo ang kanyang lakas sa loob, mabilis na tumakas ang binata sa sinaunang lungsod. Matapos ang lahat ng nangyari, tinitiyak ng mga Gaunters na palabasin ang kanilang mga kalalakihan upang patayin siya. Ang mga Gaunters ay isang pamilya na kahit ang 4 na pangunahing mga lipunan ay kinamusta. Anuman, ang sitwasyon ay naging sobrang magulo at ang mga Gaunters ay nag-uutos sa iba pang mga pangunahing lipunan na manghuli din sa kanya ng lihim. Ang mga Moldel at ang mga Naplock lalo na ay lubusang naghanap para sa binata sa buong lugar. Siyempre, si Knuckle mismo ang nagtangkang hanapin siya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Panginoon ay brutal na pinaslang ng bastard na iyon. Ang paghihiganti lang ang nasa isip niya noong panahong iyon. Kahit na, ang binata mismo ay nasa edad na 35 edad lamang. Sa pag-iisip na iyon, talagang nakapagtataka kung paano ang isang kabataan na tulad niya ay nakakuha ng gayong lakas. Matapos marinig ang lahat ng iyon, tinanong ni Gerald. Kaya, nagawa mo ba siyang hanapin sa huli? Nanginginig siya, sumagot si Master Knuckle, ito ay parang ganap na nawala sa ibabaw ng mundo. Tagumpay. Hindi lamang niya pinatay ang napakaraming mga Gaunters, ngunit pinatay din niya ang sinumang mga tao, mula sa kalapit na mga nayon na hindi pinalad na bumangga sa kanya. To think na mawawala lang siya ng ganun pagkatapos ng brutal na pagpatay sa maraming tao. Walang tao kahit doon na magbayad ng utang sa dugo. Sa totoo lang, pa rin, ano ang gusto niya mula sa mga Gaunters na kumilos siya ng labis na nakakabaliw? Tanong ni Gerald. Tungkol doon, inilihim din sa akin ng mga Gaunters. Gayunpaman, mayroon akong malabo na pakiramdam na nauugnay ito sa kakaibang bulaklak na naitatak sa akin ng binatang iyon, sabi ni Master Knuckle. Pwede ko bang makita? Tanong ni Gerald na may pagkausyoso.
Narinig ang kanyang hiling pagkatapos ay inilantad ni Knuckle ang kanyang balikat upang makita ni Gerald. At narito na, isang bulaklak na mayroon lamang 2 talulot. Agad na tumayo siya sa sandaling nakita ito ni Gerald pagkatapos ay sumigaw siya, ang patay na ani. Walang paraan na magkakamali si Gerald ng bulaklak sa anumang bagay pagkatapos ng labis na paghihirap mula rito. Sa bagong tuklas na ito kaagad na nagsimulang maglakad-lakad si Gerald sa paligid ng silid. Oh, alam mo ang bulaklak na ito, G. Crawford. Sumagot si Master Knuckle medyo nagulat. Oo, sabihin na lang nating binanggit ito sa akin ng isang kaibigan ko. Ang kaibigan na pinag-uusapan ay mula sa pamilyang Gunter at balak kong hanapin sila. Sabi ni Gerald. Dahil sinabi na ni Jace kay Knuckle na nais ni Gerald na magtungo kay Gunter Manor upang makahanap at posibleng may-save ang isang tao, ang narinig na sinabi ni Gerald ng personal ay hindi talaga siya nasorpresa. Ano man ang kaso kahit nakalmado pa rin si Gerald sa ibabaw, ang kanyang puso ay nasa buong kaguluhan. Gano kaiba? Ang matandang ginang na iyon ay gumamit din ng dead anise. Kahit na ang lolo ay may mga larangan sa kanila kahit na pinapanatili lamang niya ang mga ito para sa kanilang kagandahan at pambihira. Tuldok-tuldok. Ano man, isipin na ang binatang iyon ay pumatay ng napakaraming tao ng brutal na ginagamit ang patay ani. Sa paraang inilarawan ito ni Master Knuckle, ang binata ay masasabing mas dalubhasa sa paggamit nito kumpara sa matandang ginang na iyon. Ang mga bulaklak na ay kahit na sa napakaraming halaga pabalik sa hari ng palasyo ng karagatan. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, medyo nalito at nabigo sa lahat ng mga ito ng mga impormasyong hindi talaga nagkwento. Mayroon bang isang bagay na nakatago sa loob ng dead anise? Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.